O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series sa mag-asawa na akala mo kung maghahalikan, pero biglang naging halimaw ang lalaki na kinain si Aling Nena. Ang ating bida ay si Shinichi na isang high school nerd boy. Pagpunta niya ng school ay mabilis niyang sinangga ang kamay ng isang bully na babae na binaalak siyang makarate chop. At katulad mo ay magaling din ang kamay ng bida sa pagpisil ng mga malambot na bagay, kahit pa kalagitnaan ng araw. Habang inaantok sa paaralan ay naalala niya ang nangyari kinagabihan. Nang muntik pasukin ng alien ang kanyang ilong. Pero bumahing siya kaya ito naitapon. At ang kanyang kamay ang puwersahang tinira ng uod na alien. Pumasok ang kanyang mga magulang dahil sa kalabog sa kwarto niya at nakita nilang tin-alien niya ang braso. Kaya inakala tuloy ng tatay at nanay niya na nagsasyabo ang bida. Dahil hindi maganda ang pakiramdam ay nagpaalam si Shinichi para umuwi. At sa daan ay nakita niya ang isang bata na muntik masagasaan ng mayamang may sports car. Kaya iniligtas niya ito. Hindi siya naging biktima ng isekai to another world, pero nagulat siya nang masira ang sasakyan dahil hinawakan ng kamay niya. At nakita pa niyang nagkaroon ng mata ang kanang kamay niya. Natakot ang bida na agad umuwi, at sa kwarto ay binalak niyang putulin ang kaliwang kamay gamit ang kutsilyo. Ngunit biglang naging halimaw ang kamay na parang seafood, na nagsalita na gusto pa daw matuto ng salita ng tao. Kunwari patawa-tawa ang bida pero bigla niyang sinaksak ang halimaw, na sumangga at tinapon ang kutsilyo pabalik. Saka bumalik sa pagiging kamay ang alien. Kinagabihan ay isang lasinggero ang nakakita ng patay na katawan sa lansangan. Samantalang isang babae naman ang nakakita ng nakasampay na dugo ang katawan. Nagising ang bida at nakita ang kamay na alien na nagbabasa ng libro. Naging magaling na ito sa pagsasalita kaya nakakausap na ito ng tao. Sinabi ng alien na si Migi, na kung nagtagumpay lang siya sa pagkain ng utak ni Shinichi ay magagawa na sana ng ulo ng host na maging pang-ipit. Kaya sumagot ang bida na pupunta ng hospital para maputol ang kamay. Pero ayaw ni Migi dahil mamamatay siya at mawawala ang kamay ni Shinichi. Kaya sinabi ng alien na pagbibigyan si Shinichi na kontrolin ang kamay kapag natutulog ang alien. At natulog ang alien dahil napagod na ito at bumalik sa pagiging kamay. Nang kumakain sila ng mga magulang ay nakita ng tatay niya ang balita sa news na maraming namatay sa brutal na paraan. Habang naglalakad ay nag-uusap sina Migi at Shinichi, at biglang pinatigil ng alien ang bida dahil naramdaman nito ang kapwa alien. Inutusan ni Migi ang bida na puntahan ang kinaroroonan ng kapwa alien. Pero tumanggi ang natatakot na bida na tatakbo sana palayo, pero pumulupot si Migi sa isang poste. At sinabing kailangan nilang maintindihan kung anong klase silang mga alien na makakatulong din kay Shinichi. Pagpasok nila sa isang eskinita, ay nakita nila ang isang asong alien na kinakain ng isa pang patay na aso. Paglingon nito ay sinabi ng aso na hindi pa daw kontrol ni Migi ang host nito. At nais nitong makisawsaw kay Shinichi. Kaya sinabi ni Migi na tumakbo na ang bida. Kaya mabilis namang tumakbo si Shinichi. Ngunit crush siya ng isa pang alien na biglang nagkaroon ng pakpak. Saka lumipad na alam kung saan naroon ang bida. Pero ginamit ni Migi ang kanyang humahabang pantusok at sinaksak ang puso ng aso. Dahil dito ay nahulog ang halimaw na aw-aw at namatay ang parasite dahil patay na ang host nito. Ipinaliwanag ni Migi na ganun din siya at mamamatay kapag wala si Shinichi. Isang babae naman ang hinaharas ng tatlong siga dahil gusto rin niyang mahentay at hindi lumaban. Nang walang ano-ano ay may dumating na lalaki na pinagsusuntok ang mga bully at na madaling natalo. Sinamahan ng lalaki ang babae para umuwi, pero bigla siyang pinalo ng tubo ng mga binugbog nito. Ngunit apektado din pala ng parasite ang lalaki na biglang sinabing kakainin ang apat. At naging blade ang ulo nito, na inislice lahat ang mga tao, kasama ang babae. Sa paaralan ay naglaro ng basketball ang mga mag-aaral. Nakashoot ng bola si Shinichi kaya siya muling naging pogi sa paningin ni Satomi. Kaya nang nag-ayos na siya ng bola at dumating si Satomi, ay agad na nagpasensya ang lalaki dahil sa pagdakmal niya sa kayamanan ni Satomi noong naglalakad sila. Pinatawad naman ng babae ang bida, pero kapalit daw ay ililibre niya ang babae ng kape. Pagkaalis ni Satomi ay tinawag siya ng bully na kaklase sa labas. Nagseselos ito dahil sa paglapit ng babae sa kanya. At sinuntok ang bida nating boy labo. Saka pinatid na natamba at kinwelyuhan ng siga. Pero nakialam si Migi na sinuntok ang naitapon na seloso. Kaya natakot ang bully na agad tumakbo. Sa kwarto ay sinabi ni Shinichi kay Migi na concern siya sa nangyayaring pagpatay ng mga parasite sa mga tao. At kailangan niyang may surrender sa autoridad si Migi para mapag-aralan.
Dahil sa paraang ito ay malalaman ng mga tao kung paano patayin ang mga parasite. Ngunit sinabi ni Miggy na ang layunin lang ng kanilang klase ay para mag-survive at wala silang paki sa iba. Kaya nasabi ng bida na walang silbi si Miggy. Kaya tuloy sinabi ni Miggy na pwede niyang tanggalin ang mata, tenga at bunganga ni Shinichi, gamit ang gunting nito. Kaya natakot ang bida na napadapa na lang sa kama. Sa isang mataong lugar ay malungkot ang bida dahil siya lang ang nakakaalam ng lihim ng mga parasite, pero wala siyang magawa. Nang walang ano-ano ay may naramdaman si Miggy na isa pang parasite na papalapit sa kanila. Inutusan niya si Shinichi na umalis. Pero nagpunta si Shinichi sa isang lugar na walang katao-tao. Dahil gusto nitong makaharap ang isa pang parasite. Saka sinabi nito kay Miggy na kailangan nilang lumaban para sa sangkatauhan, kaya napaisip si Miggy. Dumating nga ang lalaking mukhang hindi naliligo. Nakita nito ang sitwasyon ni Miggy na hindi nakuha ang utak ni Shinichi. Kaya sinabi nitong sumama sa kanyang host si Miggy at tiyak na mabubuhay sila ng mahabang panahon. Pinutol ng parasite ang kanang kamay gamit ang naging blade na ulo, para may pamugaran si Miggy. Saka tinawag ang kapwa parasite. Dahil hindi gumagalaw si Miggy ay binalak ma-slice ng kalaban ang ulo ni Shinichi. Ngunit mabilis siyang pinutol ni Miggy, at nilock sa lupa gamit ang pantusok. Kaya namatay ang parasite nang hindi makabalik sa host. Kaya napatanong ang bida kung niligtas siya ni Miggy. Pero dahil napagod si Miggy ay naging kamay ulit ito para magpahinga. Kinabukasan ay nag-date sina Shinichi at Satomi. At nang may makita silang mga lalaking binabato ang isang kawawang pusa, ay lumapit si Shinichi at pinakawalan ang pusa. Saka sinabihan ang mga kapwa bata na huwag kawawain ang may buhay. Pagtalikod niya para umalis ay binato siya ng mga lalaki, pero sinalo ito lahat ni Miggy. Kaya natakot ang mga bully. Kaya naging mas pogi si Shinichi kay Satomi at nag-holding hands sila sa paglalakad at pagtakbo. Nax, talo ka ni Boy Labo na may jowa. Sa isang tren ay ipinahiya ni Ryoko ang isang lalaki dahil sa pagtsansang nito sa kanya. Saka itinapon nito pagbukas ng tren. Habang naglalakad sina Shinichi at Satomi ay biglang nagsalita si Miggy na lumabas ang mata sa kanyang kwelyo. Sinabi ni Miggy na may naramdaman siyang isang parasite na mabilis ang paglapit patungo sa kanila. At ito ay nasa loob ng kanilang school. Sa flag ceremony ay sinabi ni Miggy na huwag magpahalata ang bida para hindi siya mahanapan ng kapwa parasite. Nagpunta sa stage si Ryoko na nagpakilala bilang transfer teacher doon. Sinabi ni Miggy na huwag makipag-eye contact ang bida pero matigas ang ulo niya kaya nahanapan siya ng parasite. Nag-alala si Shinichi na baka kainin ng teacher ang klase nila na parang human chocolate, pero sinabi ni Miggy na imposible dahil sinasadya ng guro na makipag-blend sa pagiging tao. At pagkatapos ng kanilang klase ay pinatawag ni Ryoko si Shinichi sa opisina para kausapin. Kaya nainggit ang ibang mga lalaki na bakit hindi din sila ipatawag ng sexy na guro. Natatakot man pero nagpunta pa rin si Shinichi sa opisina, at doon ay sinabi ni Ryoko na alam na nila ang isa't isa. Pero hindi daw sila maglalaban dahil ayaw nilang mabisto pareho. At ang nais lang ni Ryoko ay makipagpalit ng mga nalaman nito sa nalaman ni Miggy patungkol sa mga tao. At bago umalis ay sinabi ng guro kung saan sila magkikita kalaunan para magkakilala pang lalo. Mabilis na sumakay ng bus si Shinichi at nagpunta ng isang coffee shop. At hindi nagtagal ay dumating din sina Ryoko, kasama ang pinakilala nitong Mr. A. Muntik magkasubukan sina Miggy at Mr. A, pero pinigilan sila ni Ryoko na walang dahilan para gumawa sila ng skandal doon. Ipinaliwanag ni Ryoko na sinubukan nilang mag-meet ni Mr. A, at dahil dito ay nabuntis ang babae. At 100% na tao ang dinadala niya. Saka nagtanong kung ano sila sa paningin ng bida. At nasabi lang ng bida na mga makasarili silang nilalang na tiyan lang ang alam. Biglang tumayo si Mr. A na sinabing aalis dahil walang paki sa mga kausap. Pero sinabi sa sarili na malakas daw ang mga bida na dapat linisin. Bago matapos ay sinabi naman ni Ryoko na wala siyang balak palitan ng host, pero kapag may gawin ng bida na pwede niyang ikainis ay kakainin niya ang buong klase. Saka kinagat ang kutsara na mas malakas pa kay Baki. Kinabukasan sa paaralan ay naramdaman ni Miggy na may kalaban na paparating sa kanila. Kaya nagalit din si Ryoko na naputol ang chalk sa board. Umaatake pala si Mr. A sa mga tao na nais pumasok sa kinaroroonan ng mga bida. Kaya sinabi ni Ryoko na umuwi na ang mga estudyante. Ilan pang lalaki ang sinubukang pigilan ang pagpasok ni Mr. A ngunit maging sila ay inislice ng parasite. Kaya nag-announce ang mga guro na pauwiin ang mga mag-aaral para sa kanilang kaligtasan. Sinabi ni Miggy na may plano na siya. Pero balak pala nitong gawing human shield ang mga kasamang estudyante para ma-confuse ang kalaban sa pag-atake at maka-counter-attack agad at mapatay ang kalaban.
Pero nagalit si Shinichi sa utak parasite na parasite at tumakbo siya palayo sa mga estudyante. Sa daan ay sinubukan siyang mahaylan ni Satomi, pero isinigaw niya sa babae na layuan siya nito. Saka ngumiti na parang natatae. Nagpunta sila sa isang floor na walang katao-tao, kaya naramdaman sila ng may matutulis na ngipin na kalaban. Nasabi ni Shinichi na dalawa sila laban sa nag-iisang kalaban. Kaya naisip ni Migi na magiging advantage nila ito. Saka pinuton ni Migi ang isang paang bakal ng upuan at ibinigay sa bida para gawing armas. Tinago niya muna ito para maging secret weapon. Biglang dumating si Mr. A mula sa binasag nitong bintana. Kaya nagulat ang bida. Sinabi pa ng kalaban na sinarhan lang ng bida ang tatakbuhan sana nito. Inatake ni Mr. A ang bida gamit ang blade ulo nito, pero mabilis din siyang pinagtanggol ni Migi. At naglaro sila ng thumb wrestling. Inutusan pala ni Migi si Shinichi na maging offense ito. Kaya habang naglalaban ang dalawang parasite ay unti-unting lumalapit si Shinichi sa kalaban, at nang makalapit ay inilabas nito ang itinagong pangtusok, at buong lakas na sinaksak ang kalaban. Nasaktan si Mr. A at nagdugo ang katawan nito na parang tubo. Kaya tinusok pang lalo ni A ang tubo sa katawan para matigil ang pagdurugo. Tumakbo si Mr. A para puntahan si Ryoko dahil balak niyang makipag-combine dito. Ngunit paglapit niya sa kwarto ay nag-iwan ng pasabog si Ryoko at tumalo ng bintana. Kalaunan ay nagkita sina Shinichi at Ryoko para sana maglaban dahil nais ng bida na patayin ang halimaw. Sinabi naman ng halimaw na ipinadala daw siya doon para kainin lahat ng mga tao. Saka inilabas nito ang mga talam-talam sa ulo kaya naghanda rin si Migi. Nakita ni Ryoko na magkatandem ang dalawang bida kaya bigla din itong tumigil at umalis. Sa kwarto ni Ryoko ay binisita siya ng kanyang ina para kamustahin. Pero dahil parasite ay nagpaalam si Ryoko na umalis muna para maglakad-lakad sa labas. Ngunit pinilit siya ng ina na kausapin siya, kaya lumingon ang halimaw. Pero agad nalaman ng ina na hindi ito ang anak. Tatawag sana ito ng pulis nang bigla din siyang patayin ni Ryoko. Samantala ay nagising si Shinichi na naglaho ang kamay kaya napasigaw. Pero naroon lang si Migi na naging pusa na may mata. Sinubukan daw nitong umalis muna para makita kung gaano siya tatagal na walang host. Sa hapagkainan ay nagpaalam ang mga magulang ng bida dahil aalis daw sila para mag-tripping. Pero ayaw ni Shinichi dahil nag-aalala siya sa mga magulang na makaharap ang mga alien. Napansin ng kanyang ina ang pagbabago kay Shinichi kaya nagtanong. Pero sinabi ng bida na ayos lang siya saka umalis. Sa daan ay naiisip niyang hindi niya pwedeng ipagtapat ang tungkol kay Migi dahil pwedeng malagay sa panganib ang ina at ama. Habang nag-uusap sina Migi at Shinichi ay biglang pumasok ang ina. Kaya nagalit si Shinichi na sinigawan ng ina na huwag basta-basta pumasok nang hindi kumakatok. Kaya nang kumakain sila ay umiyak ang ina ng bida na nagtampo dahil sa pagiging bastos ni Shinichi. Kaya nagdahilan na lang ang bida na naging moody lang siya dahil sa balak pag-travel ng mga magulang. Kinabukasan ay nagpaalam ang mga magulang ng bida dahil pupunta na ang mga ito sa kanilang getaway vacation. May isang lalaki at babae na nakasakay ng isang sasakyan. At dahil naistorbo ang lalaki sa kasamang babae na hindi alam gumamit ng seatbelt ay nahulog sila mula sa kalsada na naaksidente. Parasite pala ang babae na nang maramdaman ang pagkamatay ng host, ay ninais nitong lumipat sa lalaki. Kaya pinutol niya ang ulo nito at lumipat. Samantala habang naglalakad si Shinichi ay may nakita siyang mga gangster na binubugbog si Kazuki. Aalis sana siya pero naalala niyang tao pala siya at hindi hayop. Kaya umawat siya sa mga gangster. Ngunit siya tuloy ang sinuntok ng isang taba. Saka siya pinapaalis. Ngunit hindi umalis ang bida kaya muli siyang binugbog ng isa pang siga. Inapakan ng siga ang kamay niya at mabuti na lang dahil tulog si Migi. Lumapit ang chicks ng gang na si Kana at nakita ang mata ni Shinichi. Pero natakot siyang bigla nang makita na kakaiba ang bida. Saka umalis ang siga. Sa paaralan ay nagpasalamat ang isang malaking tao kay Shinichi dahil sa pagtatanggol nito sa kasama niyang binuli ng mga gangster. Paglabas nila ng school ay nakasalubong nila si Kana na nagulat dahil may GF na ang bida. Pero sinabi nitong naramdaman niyang may tinatagong masama ang bida. Dahil nagselos ang boss ng gangster ay anabangan nila ang bida kasama si Satomi. Binugbog nila ang nerd saka kinuha ang babae para daw gawing lechon sa Satomi. Inutusan nila ang bida na umuwi na, pero sinubukang lumaban ni Shinichi kahit na madali lang siyang pinagsisipa at gulpi ng mga sakit ng lipunan. Nagsalita si Migi na gising na pala, pero pinagbawalan siyang makialam ni Shinichi. Saka pinaliwanag niyang magkaiba kasi ang ugali ng mga hayop at tao, kaya minsan ay kailangang ipagtanggol ang iba kahit mas malakas ang kalaban. Na-corner sa pader si Shinichi, kaya biglang naging patalim ang mga daliri ni Migi. Pero binawalan pa rin siya ng bida. Saka nagsalita bigla si Kana na inawat ang mga siga.
Dumating bigla ang grupo ni Kamiho at naabutan ang panggugulpi ng mga cancer ng society. Kaya excited silang nais makaganti sa mga pasimuno ng gulo. At nagrambola ng magkabilang grupo. Dahil naging hero si Shinichi sa paningin ni Satomi, ay nilunasan ng babae ang kanyang mga sugat. At dahil nakuryente si Shinichi ay sinabi niyang umalis ang mga magulang niya at welcome ang babae na matulog doon. Pero umalis pa rin si Satomi. Nagulat siya nang biglang magsalita si Kana na sinundan pala siya. Nagpalusot ang babae na gusto lang daw nitong mag-sorry sa bida. Saka nang mag-shake hands sila ay may naramdamang kakaiba ang babae sa kamay na hawak. Kaya pumasok agad ng bahay ang bida at sinabihan siya ni Migi na mag-ingat kay Kana. Samantala ay masaya ang mga magulang ng bida sa pamamasyal. Ngunit nagulat silang bigla nang may lumabas na halimaw sa likod ng babae at pinutol ang ulo nito sa harap ng asawa. Tinawagan ng tatay ni Shinichi ang anak at sinabing may nakaengkwentro silang halimaw. Saka din ito nawalan ng malay sa telephone booth. Pero walang magawa ang bida na hindi alam ang nangyari sa mga magulang. Hindi makapag-isip ng husto ang bida na sinisisi si Migi dahil sa pagkumbinsi sa kanya na hayaang mamasyal ang mga magulang. Pero napatigil si Migi na sinabing may paparating na parasite. Kumuha ng kutsilyo si Shinichi dahil galit daw siya. Pero nang pumasok ang nanay niyang pinagbahayan ng alien parasite, ay naging parang tanga ang bida na ipinipilit kay Migi na kaharap nila ang kanyang ina. Dahil dito ay hindi makagalaw ng husto si Migi. At nagkaroon ng pagkakataon ang kalabang parasite na maging blade ang mukha at matusok ng espada ang dibdib ng bida. Dahil dito ay bumagsak ang bugok na bida. Saka sinabi ng peking na buko na kasunod na mamamatay si Migi. At muling umalis. Agad namang ginawa ni Migi ang posibleng solusyon para hindi tuluyang mamatay ang bida. Umalis siya sa kamay ni Shinichi at pinasok ang nabitak na dibdib ni Shinichi. Pinagtibok niya ang dibdib ng lalaki para patuloy na mag-circulate ang dugo nito. Kinagabihan ay nagsalok pa ang parasite ng tubig sa gripo. Saka ipinainom ito sa wala pang malay na bida. Pagkalipas pa ay nagising na si Shinichi. Sinubukan nitong isuot ang glasses pero naging malabo ang paningin niya kaya tinanggal niya rin. Nakita niya ang katawan sa salamin at naisip niyang si Migi ang nanggamot sa kanya. May tumawag na agad sinagot ni Shinichi. Galing pala ito sa ospital kung saan nakonfine ang tatay ng bida at ligtas daw ito. Kaya sinabi ng bida na pupunta siya doon. Paglabas niya ng pinto ay nakita niya si Satomi na pupuntahan sana siya doon dahil ilang araw na siyang hindi pumasok. Kaya malungkot na sinabi ng bida na naaksidente ang ama niya at pupuntahan niya ito. Saka nagpaalam sa babae na hindi muna papasok sa school. At sa isip ng bida ay nais niyang patayin ang parasite na damalis sa kanyang ina. Sa barko ay nag-aalala ang lalaki na baka puntahan ng parasite ang tatay niya at tapusin na ito. May concern na babae na kinausap siya, at dahil saktong alam ng babae ang hospital ay nagpatulong si Shinichi. Sa ospital ay kinausap ng mga investigador ang tatay ni Shinichi, at sinabi sa kanya na buhay pa ang asawa niya. Kaya hindi makapaniwala ang tatay ng bida. Naituro naman ng babae ang hospital na hinahanap ng bida. Kaya mabilis na pumasok si Shinichi na pinuntahan ng ama. Pero nadismaya siya nang binawi ng tatay niya ang sinabi na nakita niya ang isang halimaw na pumatay sa asawa. Nais pa sanang sabihin ni Shinichi na patay na ang nanay niya, pero pinigilan siya ng ama na ayaw makinig. Kaya alam ni Shinichi na alam ng tatay niyang patay na ang nanay niya. Hindi lang kasi makapagsalita si Shinichi tungkol sa mga halimaw dahil hindi payag si Migi. Ibinigay niya ang pagkain sa ama. Saka sinabi ng ama na magpunta siya sa isang hotel malapit doon. Kaya nagpunta nga si Shinichi sa hotel. At nakita niya ulit si Maki na nang asikaso sa kanya. Kitang-kita naman ni Shinichi ang hospital. Kinagabihan ay kinausap siya ni Migi na sinabing dahil sa pagligtas niya sa bida, ay nagkaroon din ito ng pagbabago sa sarili. Nagkaroon siya ng kahinaan na kinakailangan niyang matulog ng 4 na oras kada araw. At sa loob ng mga panahong ito na wala siyang malay ay si Shinichi na ang bahala sa kanilang kaligtasan. Lalo na kapag inatake sila ng mga kalaban. Kaya naging listo nga si Shinichi lalo na sa gitnang araw para siya ang magbantay. Nilapitan siya ni Maki na nakipagkilala at nagtanong kung may GF na ang bida. Pero biglang sinabi ni Migi na may kalaban, kaya nagtanong si Shinichi sa babae kung nasaan ang tabing dagat. Hindi pa tapos ng babae ang sasabihin pero tumakbo agad ang bida at nakarating siya sa isang seawall. Nagtanong si Migi kung pwede ba niyang patayin ang peking nanay ng bida. Na sinagot ng galit ni Shinichi na oo. Sumunod ang napagod na Maki na tinuro ang tamang daan. Pero nagulat siya ng parang ninja na tumalon lang si Shinichi sa kabila ng pader. Naging matalas ang paningin niya na nakita ang dulo ng pader kung saan naroon ang infected na gusto niyang patayin. Nilapitan niya ang nagulat na lalaki na naramdaman ni Migi na utak tao pa naman.
Nagsasalita ang lalaki nang biglang sumabat ang bunganga ng parasite na nagsalita. Alam ni Miggy na mula pa nga hanggang dibdib daw ang kinaroroonan ng parasite, na nakangiti dahil may nakitang kagaya ito. Nagkwento si Mamoru na noong iniwan daw siya ng asawa ay ninais niyang magpakamatay pero hindi niya magawa. At habang pinagmamasdan niya ang sunset, ay nilapitan siya ng isang parasite at agad na tinalon sa leeg. Ngunit dahil sa pagpalag ni Mamoru ay nahulog siya sa dagat. Biglang lumabas ang parasite ni Mamoru at sinabing noong kukunin na sana nito ang utak ni Mamoru, ay naramdaman niyang hindi ito humihinga. Kaya agad siyang nakipag-merge sa host at naging bunganga ito at naligtas si Mamoru. Nagtanong si Mamoru kung ano naman ang kwento ng bida. Kaya nagpakilala ang bida at si Miggy. Saka nagpunta sila malapit sa hospital para bantayan ang ama. Naiyak na lang si Mamoru nang marinig ang kwento ng bida. Saka sinabi nito bago umalis na masaya siyang tutulong sa bida kung kailangan. Sa hotel ay ginising ni Miggy ang bida. At ipinaliwanag dito kung bakit biglang naging mas mabilis at malakas ang bida. Ipinakita nitong kayang-kaya niyang magparami. Pero hindi pang matagalan kaya kailangan nilang agad bumalik sa host. Sinabi ni Miggy na noong inayos niya ang puso ng bida ay malakas daw ang heartbeat ng bida kaya ilang parte niya ang nazama sa blood flow ni Shinichi. Naging masyadong maliit ang mga particles ni Miggy sa katawan ni Shinichi kaya hindi na niya makaantak ang mga ito. Kaya naisip ng bida na kaya pala hindi siya makaiyak nang nagpunta siya ng hospital na hindi tulad ni Mamoru na iyakin. Minsan ay tinawagan siya ni Mamoru na sinabing naramdaman nito ang pagdating ng hinahanap ng bida. Kaya agad sinabi ng bida na tumakbo na si Mamoru. Dahil kung malaman ng kalaban na naroon pa ang utak ni Mamoru ay papatayin siya. Kaya mabilis na umalis si Mamoru palayo sa parating na kalaban. Maging si Shinichi ay mabilis ang pagtakbo para puntahan at iligtas si Mamoru. Ngunit sa daan ay biglang sinabi ni Miggy na inaantok ito. Pero nagawa pa nitong matalim na espada ang sarili bago nakatulog. Dahil mataba ay napagod si Mamoru. Pero sinabi ng bulate nito na mag-shortcut siya sa gubat. Ngunit dead end ang napuntahan niya at paglingon niya ay naroon na ang peking Nabucco. Nalaman ni Nabucco na katulad din ni Shinichi ang kaharap na may utak pa ang tao. Kaya inilabas nito ang maraming blade para patayin si Taba. Lumaban ang parasite ni Mamoru, pero mas mahina ito dahil sa mahinang katawan ng host nito. Nasabi ng bulate ni Mamoru na malakas nga ang kalaban pero paulit-ulit lang ang attack pattern nito. Saka muli silang lumaban. Ngunit natusok ang puso ni Mamoru at sugatang nahulog. Naramdaman ni Nabucco ang pagdating ng isa pang mas mahina ang signal na kauri. At nagtaka siya dahil nakita ang inakala nitong patay na. Iniangat ni Shinichi ang armas kaya inilabas din ng halimaw ang pangit na mukha. At sinabing papatayin din si Shinichi katulad ni Mamoru. Umatake ang kalaban na inakalang madali na lang mapatay ang bida dahil tao lang ito at tulog ang parasite niya. Pero nakailag-ilag si Shinichi kaya nagtaka ang kalaban. Nakikita daw ni Shinichi ang pag-atake ng kalaban dahil sa pagbabago sa sarili niya at nagawa pa niyang masangga ang atak ng kalaban. Nakita ng bida ang nakahandusay na Mamoru kaya mabilis siyang umatake at nasaksak ang kalabang nasugatan sa tiyan. Naisip ni Shinichi na tagpasin ang leeg ng kalaban na mabilis niyang natabasan. Pero nang muli sana siyang aatake ay ipinakita ng halimaw ang scar sa kamay ng ina ng bida, kaya natigilan. At nasugat tuloy siya sa noo. Muling bumangon ang halimaw na tatapusin na daw ang natamba na bida. Ngunit bigla siyang tinabas-tabas ng parasite ni Mamoru, kaya nahulog ang katawan ni Nabucco sa dagat. Pero naligtas si Shinichi. Lumapit si Mamoru at sinabi ng uod nito na pare-pareho ang tina-target ng kalaban kaya itinabi muna niya ang puso ng host. At naisahan ng kalaban na natigok. Pagkaraan pa ay nagpaalam na si Shinichi kay Maki na nalungkot nang sinabi ng bida na hindi na siya babalik. Kaya nagpaalam na lang ito. Dinala ng tatay niya ang bida sa lugar kung saan sila namasyal ng asawa. At sinabi sa anak na mahal niya ang anak at asawa. Nang alam ni Shinichi na ligtas na sila ay bigla na lang itong nakatulog. Kalaunan sa school ay naramdaman ni Kana ang pagbabalik ng bida. Ngunit katulad din niya si Satomi na nakita rin ang naglalakad na bida. Na naging mas tigasin at pang chick boy na ang itsura. Sa isang madilim na kwarto ay inutusan ni Ryoko ang isang parasite na bata ang host, na bantayan at e-observe ang mga galaw ni Shinichi dahil interesting ito para sa kanilang lahi. Sa school ay nakita ni Mitsuha ang larawan ni Shinichi sa cellphone ni Kana. Kaya nagalit ito na nagselos nang iwan siya ng babae. Kaya nagpunta siya sa school at hinanap si Shinichi kina Kamiho at ng kasama nito. Sakto namang dumating si Shinichi na naging artista. Tinawag siya ni Mitsuha sa pinagbubugbugan niya ng mga nerd. Saka nagtanong kung may ginawa ito kay Kana. Pero sinabi ng bida na wala siyang paki sa babae at umalis siya ng bayan.
Aalis na sana siya nang biglang umatake si Mitsuha. Pero inapakan ng bida ang paa nito at tinamba. Ngunit hindi pa rin nagpatalo ang siga na sinuntok-suntok at sipa ang bida na mabilis lang umiilag-ilag. Nagtaekwondo pa daw ang gangster pero madali lang sinalo ni Shinichi ang paa nito. Sa kamuling tinamba kaya nagulat ang bully. Dumating si Satomi na nakita ang pagkatalo ng bully. Na ibinalik pa ng bida ang sapatos ng siga na natameme. Magkasamang naglakad sina Satomi at Shinichi at napatanong ang babae kung si Shinichi ba ang kasama nito. Kaya napalingon ang bida na binalik ang tanong sa babae na sumagot din ng ngiti. Habang nakaupo ay hindi maipaliwanag ni Kana pero nararamdaman niya ang pagdating ng bida. Masaya siyang tinignan ang direksyon kung saan lumabas ang bida. Pero nalungkot nang makita si Satomi. Simula nang maikalat ang ilang cells ni Migi sa katawan ni Shinichi ay naging matalas ang pakiramdam nito. Maging ang kanyang pandinig ay naging malakas. Kaya minsan na naglalakad sila ni Satomi, ay narinig niya ang nag-aagaw buhay na tuta na kanyang kinuha sa kalsada. At dahil wala na silang magawa para maligtas ito ay itinapon na lang ito ng bida sa basurahan. Kaya nagulat si Satomi na sinabing mali ang ginawa niya. Sumagot si Shinichi na patay na ang tuta kaya isa na lang itong karne na hugis aso. Dahil dito ay napagtanto ni Satomi na naging iba na ang crush na lalaki. Kaya tumakbo ang babae palayo. Kaya napatanong ang bida sa sarili at kay Migi kung nagbago na nga siya. At sinabi ng parasite na nagbago nga siya kumpara noong una silang nagkasama. Sa school ay nagtampo si Satomi na ayaw nang kausapin ang bida. Naramdaman ni Migi ang isa pang kauri. Kaya sinabi niya sa bida na puntahan nila ito para kilalanin. Nakipagkita nga sila sa inutusan ni Ryoko na magbantay sa kanila. At nasabi nitong mukhang malakas ang bida. Dumating ang kasama ni Shinichi na inakala kung binubuli siya ng kausap. Pero nasuntok lang ito. At nagpakilala itong si Hidia bilang transfer student doon. Sa PE class ay nagpakita ng bilis si Hidia na natalo sa pagtakbo ang bida. At nang sila na lang ay sinabi ni Hidia na inutusan siya ni Ryoko hindi para patayin ang bida. Kundi ay para bantayan lang kung anong ginagawa nito. At hindi rin daw ito kumakain ng mga tao dahil pagkain ng tao ang kinakain niya. At interesado din siya sa case ni Migi at Shinichi na nabubuhay silang magkasama. Sumagot si Migi na ayaw niya muna ng laban at sinabi kay Shinichi na umalis na sila. Nang sila na lang ay sinabi nitong inaantok na at hindi dapat malaman ni Hidia ang kanilang sekreto. Nag-iisip si Shinichi na hindi siya naniniwala sa sinabi ni Hidia na nais nitong mamuhay kasama ng mga tao. At galit siyang lumingon, pero si Satomi ang nakita na natakot at umalis. Samantala ay naramdaman ni Kana ang pagdating ng inakala nitong si Shinichi. Pero nang tignan niya ay si Hidia pala. Dahil dito ay naging interesado si Hidia sa kanya na pilit siyang hinihila. Ngunit narinig sila ni Shinichi na agad dumating. Kaya nagtago sa kanya si Kana. Saka nagbabala si Shinichi na kung may mamamatay na kilala niya ay hahantingin niya si Hidia. Dahil hindi interesado si Hidia ay umalis na lang ito. Pero naramdaman niyang naging mahina ang parasite signal ng bida. Nakita ni Kana ang pagdaan ni Satomi sa likod ng bida, kaya malakas niyang sinabi na samahan siya ni Shinichi papunta sa pulis. Nasinang ayunan ng bida. Pero pagtalikod niya ay nakita si Satomi na muling tahimik na umalis. At sa daan ay sinabi ni Kana na isa siyang psychic at nagagawa niyang madetect si Shinichi at ng katulad ni Hidia. Kaya sinabi ng bida na masama ang mga may signal na tulad niya, kaya huwag silang lalapitan. Samantala ay kinopya ni Hidia ang mukha ng isang model. At nilapitan ng isang babae na nawawala para daw samahan kung saan pupunta. Ngunit sa isang madilim na lugar ay kinain niya ang kawawang babae. Gagong parasite. Minsan ay nakita ni Mitsuha na sinusundan ni Hidia si Kana, kaya tinawag niya ang hindi niya alam na halimaw sa isang CR para sana mabugbog. Pero siya ang teen Ira na nawalan ng malay. At ito ay warning lang sa kanya. Nakita ulit ni Hidia si Shinichi na mahina ang signal ng parasite nito, kaya sinubukan niyang magparamdam ng murder intent. Pero hindi siya pinansin ng bida. Sa bahay ay kinausap ng ama ang mga investigators na may ipinapaliwanag patungkol sa mga alien. Pero nakita nila sa labas si Shinichi na binati sila, na agad din nilang hinayaan. Saka ipinakita ng mga agents ang drawing ng isang parasite kay Kazuyuki na kinumpirma nito. Kalaunan pa ay nag-usap ang bida at tatay nito at formal na sinabi ng tatay na patay na ang ina ni Shinichi. Na alam na pala ni Shinichi. Sa bahay naman ni Yuko ay nakita ng babae ang drawing ng kuya nito na kasali sa investigation unit. Ibinigay ng babae ang ginuhit na mukha ni Hidia para daw sabihin ng kuya kung anong posibleng pagkatao ni Hidia. Ngunit walang masasabi si Boy Labo.
Sa school ay muling napansin ni Yuko ang nakatayong si Hidia na parang may binabantayan. Nang biglang isang baseball ang tumama sa ulo nito na natabasan. Pero inayos niya rin ito at naging normal ulit pagdating ng baseball player. Kaya natakot si Yuko. Habang kinakausap ni Shinichi si Satomi at nagpapaliwanag patungkol kay Kana, ay biglang sinabi ni Migi na naramdaman nito ang murderous intent ni Hidia. Nilapitan pala ulit ng grupo ng gangster si Hidia para saktan. Kaya sinabi ni Hidia na magpunta sila sa walang ibang tao. Nang marinig ito ng bida ay mabilis na tumakbo si Shinichi palabas para iligtas ang mga tao. Sa pinaglalabanan nila ay sinabi ni Hidia na atakehin na sila ng mga bully. Pero nakarating sa oras ang bida na tinalon ang mataas na pader. Kaya nagulat pati si Hidia na naisip na pinapalakas ni Migi ang tao na bida. Sinabi ni Shinichi na lumalabas ang tunay na pagkahalimaw ni Hidia, pero nagdahilan nitong ang mga bully ang nagdala sa kanya doon. Dahil ayaw umalis ng bida ay si Hidia ang umalis na ayaw ng skandal. Sinabi ng bida na walang alam ang mga bully kung sino ang kinakalaban nila. Saka tinawag ang leader na kinagulat ng mga tuta. Lumapit ang leader na sinuntok si Shinichi. Pero sinalo ng bida ang kamaon nito sa kapinisil at ibinalik. Kaya agad na umatras ang boss na tinawag ang mga kasama na nakuha ang mensahe ng bida. Kalaunan ay ibinalik ni Satomi ang bag ng bida. At mag-uusap sana sila nang biglang hilahin ni Shinichi ang babae dahil dumating ang kumakain ng chicks. Nagtanong si Hidia kung binugbog ba ng bida ang mga bully. Pero pinaalis ni Shinichi ang halimaw na umalis naman. Dahil sa inasal ng bida ay nasabi ni Satomi na iba ang nakilala niyang Shinichi sa dating kaibigan ng babae. Nagtanong ang babae kung siya pa rin ba si Shinichi. Nakinagalit ng lalaki, kaya umalis ang nagtatampong babae. Samantala ay hindi pa rin makalimutan ni Yuko ang nakita na hindi nasaktan ng baseball si Hidia. Kaya sinundan niya ito. Nakita niyang nagpalit ng damit sa CR ang lalaki. Saka sa isang sulok ay biglang nagbago ang mukha nito para muling kumain ng chicks. Kaya hindi makapaniwala ang babae. Naalala nito ang iniimbestigahan ng kuya kaya umuwi siya at nagtanong sa kuya. Sinabi ng kuya ang ilang detalye patungkol sa mga alien na kayang magpalit ng mukha. Kaya sa school ay naghanda si Yuko ng armas at kinuha ang isang asido. Saka tinawag nito si Hidia sa isang classroom. Sinabi nito kay Hidia na kung isa siyang alien na kumakain ng tao ay umalis na ito dahil ayaw niyang may masaktan pang iba. Dahil sa narinig ay unti-unting pumangit ang mukha ni Hidia na nakita ng natatakot na Yuko. Naramdaman naman ito ni Migi at Shinichi kaya napamura ang bida na pinagtaka ng klase. Saka siya umalis palabas. Nilapitan ni Hidia si Yuko para ma-chop-chop. Kaya nang hina ang babae na napaupo. Pero itinapon niya ang asido sa halimaw na binasag nito. Kaya nasaktan ang sariling ulo. Nakalabas ng bintana si Yuko na nakita ng mga naglalaro ng football sa field. Naglalambitin ang babae, nang biglang sumilip ang mata ng parasite para saktan siya. Kaya napilitang magpahulog ang babae. At pagbagsak ay agad siyang nilapitan ng mga tao. 2 varsity players ang nakita ang halimaw kaya naisip puntahan ang kwarto. At nasalubong nila ang isa pang guro na sumama sa kanila. Samantala ay hindi makabalik sa pagiging tao si Hidia dahil sa tinapon na asido sa kanya ni Yuko. Pinisat niya ang isang langaw na na-overkill sa pader. At nang lapitan siya ng guro at 2 athlete ay walang pakundangan na hiniwan niya ang mga ito. Kaya natigok agad ang 3. Pero nakita ng isang estudyante at 2 guro ang mga kawawang bangkay. Pinilit mahagilap ni Migi kung nasaan si Hidia. At naramdaman niyang papunta ito sa kanilang classroom. Kaya babalik sana ang bida, nang makitang maraming mga mag-aaral sa hallway, saka sinabi ni Migi na mas maganda kung sumama silang mag-evacuate. Nag-announce ang principal na sinabing class suspended at magsiuwian na silang lahat. At sa field ay hindi makita ng bida si Satomi, kaya bumalik siya sa school para hanapin ang babae. Nakita niya ang maraming mag-aaral na tumakbo dahil sa takot. Umakyat siya base sa sinabi ni Migi. Ngunit nagulat siyang napaiyak nang makita ang mga patay na katawan ng mag-aaral sa hallway. Kaya nanlumo si Shinichi na sinabing hindi na niya kaya ang nakikita. Pero naalala niyang bigla ang sinabi ng ama at ni Satomi na naging iba na siya. Kaya muli siyang tumayo para iligtas si Satomi. Ginamit niya ang lumakas na pandinig at nalaman ang kinaroroonan ni Satomi na agad niyang nakita. Niyakap siya ng babae na nawawala sa isip. Itinuro niya sa mga extra kung saan ang daan palabas. Pero naisip ng mga ito na siya ang halimaw dahil doon siya nanggaling. Kaya tumakbo ang mga ito, pero narinig ng bida na ginawa silang karne. Binuhat ng bida ang babae saka pumasok ng classroom. Pero sinundan pa rin siya ng malaking insekto.
Kaya tumalon ang lalaki sa bintana, dala-dala ang natakot na Satomi. Saka tumalon pa ito palabas ng school. At sinabi sa nagulat na babae na ligtas siya sa labas. Pagkatapos ay sinabi ni Shinichi kay Migi na kailangan nilang tapusin si Hidia dahil pagpatay lang ang alam nito. Pumasok ang mga pulis na binalaan pa si Hidia. Ngunit pinatay lang ang unang pulis. Bumaril ang ikalawang pulis pero sinangga ng halimaw, saka napugot ang pulis. Pinagbabaril ng iba pang pulis ang katawan ni Hidia. Pero bagsak ulit ang isa pang pulis. Saka nakasurvive pa rin si Hidia na ipinakitang naglalakad patungo sa rooftop. Sinabi ni Migi na kapag aatakehin nila si Hidia ay dapat silang lumayo ng sapat na distansya para hindi sila maramdaman ng kalaban. Kaya pumulot ng bato ang bida, saka nagpunta rin sila ng isa pang tuktok ng gusali. Nagmerge ang lakas ni Migi at ng bida, kaya naging macho ang kanang kamay ni Shinichi. Saka naging baseball pitcher ang bida at nabutasan ng bato ang puso ni Hidia. Kaya ito nanghina at namatay. Nasaktong inabutan ng mga pulis na patay na. Pero sa news ay hindi sinabi ng mga pulis kung ano ang tunay na nangyari. Kaya nagtaka si Shinichi nang pinapanood ang balita patungkol sa scandal sa school kung bakit hindi sinabi ang tungkol sa mga alien. Sa meeting ng mga opisyal ay ipinaliwanag ni Dr. Yu ang napag-aralan nito patungkol sa mga alien. May kakayahan ng mga ito na maging matigas na bakal at tinawag niya itong ancient muscle. Sinabi ng doktor na kung walang supply ng dugo ang parte ng alien ay mamamatay ito. Kaya para malaman na alien ang isang tao, ay tanggalin ang buhok nito kung sakaling mamatay. Kaya sinabi ng isang leader na bago sila umalis, ay dapat silang tanggalan ng tig-isang buhok. Kaya aangal sana ang isang nakakalbo na napatingin sa ulo. Dahil dito, ay naging ang bagong handshake ng mga tao ay magtanggalan ng isang hibla ng buhok. Kaya kawawa ang mga kalbo. Isang babaeng lasing ang nais iwan ng isang lalaki. Pero nagpupumilit ang babae na maupo muna sila doon. Tapos biglang kumuha ng buhok ng lalaki yung lasing. Pero nagulat ang babae nang biglang mangisay yung buhok bago mamatay. Kaya pinatay ng parasite ang lasinggera. Tinawag pa nito ang isa pang babaeng parasite at pinagsaluhan nila ang katawan ng babae sa damuhan. Nanaginip naman si Kana na hinahabol siya ng mga halimaw na rapist. Nahuli siya ng mga ito at pinadapa. Pero biglang dumating ang knight in shining armor nito na si Shinichi sakay ng puting kabayo. At pinag-eespada ang mga halimaw na namatay. Sa kakalaunan ay binuhat siya ng lalaki pero nang hahalikan na siya ay nagising bigla ang babae. Sa school ay nakita ni Kana ang bida na binalak niyang kunan ng buhok pero pinigilan siya at sinabi ng lalaki na masama ito. Saka din niya hinayaan ng babae na kumuha ng buhok niya. Nakita ni Kana na normal ang buhok pero itinago pa rin niya ang hibla ng buhok. Naglakad sila. At nang sinabi ni Shinichi na huwag lalapitan ni Kana kung may maramdaman siyang katulad niya ang aura. Pero nagbiro ang babae na kukuha siya ng buhok nila kung sakali. Pero hinawakan siya ng bida na sinabing huwag. Nang sabihin ni Migi na gusto siyang kausapin ay umalis din ang bida. At hindi niya alam na nasa likod lang pala si Satomi na nakita siya nakasama ni Shinichi si Kana. Nag-usap ang dalawang babae patungkol kay Shinichi. At dahil pabebe si Satomi ay nasabi ni Kana na kapag ganun siya ay baka mawala pa niya ang bida. Isang kalahi ni Baki ang pinuntahan ng isang den ng mga yakuza. Nagtanong siya sa nagbabantay kung ilan sila doon. Pero mayabang ang bantay, kaya inuntog niya ang ulo nitong nawasak. Saka sa loob ay pinagsusuntok niya ang ilan na bagsak agad. Nakarating siya sa isang kwarto na puno ng siga at pinaputukan siya ng baril, pero nakailag ang malaking tao na pinatay ang bumaril. Saka inapakan ng isa pa na hinayla sa ulo at itinapon. At gamit ang matalas na kamay ay inislice ang 3 extra. May samurai pero binutas niya ang tiyan. Saka pinatay ang isa pang bumaril. Hinamon niya ang mga natitira pang yakuza na maglaban pa sila, kaya nagalit ang mga ito. Pinatay pa niya ang ilan na walang laban. Isa sa mga samurai ang nakataga ng kamay niya. Pero pinutol ng kamay niya ang espada saka ibinalik ito sa ulo ng tao. Pinagbabaril pa siya at nataman sa paa, pero walang hirap niyang pinaglaruan ang mga kaaway. Bigla siyang tinaagan ng boss ng mga yakuza at nagsaya ang mga ito. Ngunit nagulat sila nang buhay pa ang halimaw na sinabi sa kasama na nakatama yung mga tao ng 3 beses. Saka hinati yung businessman. At hindi rin ligtas ang natirang kalbo. Nakita ng mga tao ang namatay na bantay ng yakuza. At paglabas ng alien na puno ng dugo ay hinabol siya ng 3. Pero biglang nawala ang hinahabol nila. Ngunit hindi nila alam na kinuha nito ang businessman na tsismoso, saka nagpatuloy sa gawain ang mga tao. Kaya pagbalik ng halimaw sa kasama nito sa sasakyan ay naging ibang tao na ang itsura nito. Saka nagkita sila ng isang kakilala nito na sinabing napasobra ang ginawa niyang pagpaslang ng mga tao.
Minsan ay nag-date sina Shinichi at Satomi, at nang hinatid ng lalaki pabalik, ay hinalikan niya ang babae. At sakto namang nakita ito ni Kana na stalker ng bida. Kaya nanlumo ito na wala pala siyang pag-asa sa crush. Samantala ay napapaiyak si Satomi dahil kahit na hinalikan siya ng bida, ay iba pa rin yung dating Shinichi na nagustuhan niya. Kalaunan ay pinagbigyan ng bida ang paanyaya ni Kana na magkita sila, na pinaliwanag niya kay Migi sa tren. Pagdating nila sa destination ay sinabi ni Migi na may mga parasite sa paligid. At sa stage ay busy ang pagtakbo ng politician na tinake over ng parasite. Kahit maraming tao ay nakita pa rin siya ni Goto nang mag-eye contact sila ni Shinichi. Ngunit walang interest ang mga parasite sa kanya, kaya sinabi ni Migi na umalis na sila doon. At dumating din si Kana na katatagpuin ng bida. Sinadya pala ni Kana na tawagin ang bida sa kinaroroonan ng mga parasite na politician dahil nararamdaman niya ito. Kaya muli siyang binalaan ng bida na huwag itong gagawin. Sa kwarto ay sinabi ni Migi kay Shinichi na malaki ang posibilidad na naging politician ang mga katulad niyang parasite para mag-secure ng food source nilang mga tao. Kalaunan ay muling nagkita sina Kana at Shinichi, at doon ay in-interview ng bida si Kana patungkol sa psychic power nito. Sinabi niya ulit na huwag basta-basta lalapitan ng mga ka-aura ng bida dahil delikado. Habang nag-uusap ay biglang dumating ang nagseselos na Mitsuha na nagtataka kung anong pinag-uusapan ng dalawa na nararamdaman ni Kana. Kaya umalis ang bida na sinabing saka ulit sila magkita ng babae. Sa kwarto ay binalaan ni Migi ang bida na huwag sasabihin ang sekreto kay Kana. Dahil baka biglang katayin ng kamay niya ang babae. Kaya nainis si Shinichi. Isang gabi ay naramdaman ni Kana ang isang ka-aura ng bida na nasa malapit. Pinuntahan niya ito para tignan pero iba pala kaya siya tumakbo. Nagkita ulit sila ni Shinichi sa isang liblib na lugar, at bago magsalita ay sinuntok niya ang pader para makita kung gising si Migi. At dahil tulog pa si Migi ay ipinagtapat ni Shinichi ang tungkol sa mga alien. At nagkataon lang na ang kamay niya ang nakain ni Migi kaya naiiba siya sa iba pang infected. Hindi daw naniniwala ang babae kapag hindi makita ang halimaw na kamay ng bida. Pero sinabi pa rin na kapag may maramdaman na katulad ng bida ay hindi siya lalapit kung hindi ito si Shinichi. Minsan ay magkasamang naglakad pa uwi sina Satomi at Shinichi, at nadaanan nila ang nag-aabang na Kana. Nalulungkot si Kana dahil hindi siya napapansin ng bida. Gusto niyang ipilit ang sarili pero ayaw siya ng bida. Tapos biglang lumabas naman si Mitsuha na sinabi kay Kana na may GF na si Shinichi. Pero sinabihan siya ng babae na umalis na sa buhay nito. Kaya nasaktan ang kawawang Mitsuha na kahit siga ay nagmamahal pa rin. Kaya nagsorry din ang babae na sinabing hindi lang kasi niya magawang mahalin ang gangster. Sa kwarto ay sinabi ni Migi na naramdaman daw nito si Kana na naglabas ng signal katulad ng isang parasite pero mahina lang. Kaya ipinagtapat din ng bida na sinabi niya sa babae ang kanilang sekreto. Pero safe daw ang parasite dahil pakiramdam ng bida ay mapagkakatiwalaan nila si Kana. Nang magkikita sana sina Kana at Shinichi, ay sinabi bigla ni Migi na may dalawang parasite sa malapit. Kaya napilitan ng bida na palitan ang lokasyon ng meeting place nila. Pero atat na atat ang babae na nararamdaman ang aura ng bida na sinundan ito. At patungo siya sa isang liblib na lugar kung saan ipapakita daw niya sa bida na kaya siyang maramdaman. Pero pagliko niya sa loob ng abandoned house ay halimaw ang naroon na kinakain ng biktima. Nakita siya nito na nagtaka, dahil tao pala ang dumating na naramdaman niyang inakala na parasite. Tatakbo sana ang babae pero natusok na siya ng halimaw. Nagpatuloy ang pantasya ng babae patungkol sa knight in shining armor niyang bida, na dumating naman sa pinto, pero natusok na siya ng halimaw sa dibdib kaya bagsak ang babae. Dahil sa nangyari ay sinabi niyang maging defense si Migi, sabay atake. Sa kaisang suntok lang niya ay dinakat niya ang puso ng halimaw, kaya patay ang halimaw. Nilapitan agad ni Shinichi si Kana pero nauubusan ito ng dugo. Hinawakan niya ang babae, na deja vu sa babae dahil ito ang panaginip niya. Hinawakan niya ang mukha ng bida saka din siya namatay. Kawawang love life, panaginip lang pala. Sa libing ay sinubukang kausapin ng mga men in black na nag-iimbestiga patungkol sa mga alien ang bida, pero hindi na niya ito pinansin. Nakita ng mga ito ang katawan ng halimaw na may dumakat sa puso nito, kaya napapaisip pa rin sila. Sa labas ay sinigaw-sigawan siya ni Mitsuha dahil hindi niya ipinagtanggol ang babae. Sinuntok-suntok siya nito dahil sa galit, saka tinulak at sinabing hindi tao dahil sa pagiging relax nito. Sumuntok pa ito ngunit umilag ang gumanti na Shinichi, saka sumigaw din ang bida na hindi nga siya tao. Pero naaawa ako kay Mitsuha dahil siya yung nagmamahal ng tunay, pero siya pa ang iniiwan at nasasaktan. Nagpunta ang bida sa kagubatan na nagtataka kung bakit hindi na siya makaramdam ng kalungkutan at makaiyak.
Kaya iniuntog-untog niya ang ulo at nakitang red pa rin ang dugo, kaya ayos pa rin daw. Nag-usap ang council ng mga parasite na hinahanap kung sino ang pumatay sa kasama nilang parasite. Kaya ipinakilala ni Ryoko si Shinichi na kakaibang klase na katulad pa rin nila. Sinabi ng boss na hahayaan daw si Ryoko sa pag-e-eksperimento nito. Nanganak na pala si Ryoko at pinaalaga ito sa isang babae. Pag-uwi niya ay umiyak ang bata, pero hinawakan lang ito ng parasite sa ulo at sinabing tumigil kaya tumigil ang bata. Dahil dito ay natakot ang babae na umalis. Tinawagan ni Ryoko ang investigator na binayaran nito para bantayan si Shinichi. Pero sinabi ng agent na parang karaniwan lang na estudyante ang bida. Nag-hire din ng mga siga si Ryoko para bugbugin ang bida. Nilapitan nila ang bida at tinawag sa isang lugar. Pero sila ang binugbog nito, na kinuha na ng investigador na si Shiro ng video footage. Kalaunan ay ipinakita ni Shiro ang footage kay Ryoko. Pero ang nais malaman ng babae ay kung may napansin ng investigador na kakaibang nangyayari kay Shinichi. Pero wala daw. Isang gabi ay lumabas si Shinichi, ngunit sinusundan pa rin pala siya ni Shiro. Patungo siya sa lugar kung saan pinatay si Kana. Kaya nagtaka ang investigador na nag-isip na something smells fishy. Nagpunta ang bida sa abandonadong lugar at nakita ang mga marka kung saan napatay ang babae. Ayaw daw ng bida na makalimutan ang pakiramdam ng kalungkutan dahil sa pagkamatay ni Kana. Lalo na at ang intensyon ng babae noon ay para hanapin siya na ikinamatay nito. Nang hinawakan ng bida ang lupa kung saan namatay ang babae, ay naging si Migi ang kamay niya. Kaya nakuna nito ni Shiro sa camera. Pero nakita siya ni Migi kaya mabilis na inatake. Nagulat at natakot si Shiro na natamba. At tigok na sana siya dahil nais siyang patayin ni Migi. Kung hindi pinigilan ni Shinichi ang parasite na mapatay ang kawawang investigador. Inutusan ng bida si Shiro na tumakas na at nakalayo naman ito kaunti, pero nasugat ang paa. Saka sinubukan pa siyang habulin ni Migi na iniwan si Shinichi at nasaktan ang kamay ng lalaki. Pero hindi ito naputol dahil wala sa host ang parasite. Bumalik si Migi kay Shinichi at hinila ang lalaki sabay sabing dapat nilang patayin ang nakakita ng lihim nila. Saka parasite pa rin itong mag-isip na walang emosyon, pero lumaban si Shinichi na ayaw sumama. Biglang nanghina si Migi na napagod, saka muling bumalik sa pagiging kamay. Nakita ng mga bida ang mga pictures sa camera ni Shiro. At naisip nilang matagal na pala siyang ini-stalk ng lalaki. Sinabi ni Migi na delikado kung isa itong mula sa gobyerno dahil pwede silang gawin na lab rat sa Area 51. Kaya pagpasok niya sa school ay na-imagine niyang galit ang mga tao sa kanya dahil may pagka-alien siya. Kaya umuwi na lang siya ng tinawag ng guro para mag-recite sana. Sa bahay ay sinubukang pakinggan ng bida ang paligid, at nahanapan nito si Shiro na patuloy pa rin siyang binabantayan. Pagtanaw niya ng bintana ay nakita siya ng nashock pa ring investigador na tumakbo at ayaw kausapin ng bida. Ipinaliwanag ni Migi na delikado sila ng bida kaya kailangan nilang mahuli si Shiro at malaman ang motibo sa pagmamanman sa kanila. At dahil kailangan nila ng kasama ay tinawag nila si Mamoru. Sinabi ni Mamoru na masaya siyang tumulong. Pero sinagot ng parasite na ayaw sana niya. Saka ipinakita ni Migi ang mukha ni Shiro gamit ang katawan na nakopya ng parasite ni Mamoru na pinangalanan niyang Joe. Kinausap ulit ni Ryoko si Shiro na ipinakita ang sugat nito. Sinabi ng investigador ang nakita nitong halimaw mula sa kamay ni Shinichi na binalak siyang patayin. Pero nagkunwari si Ryoko na hindi nakapanipaniwala ang sinasabi ng kausap. Saka tinanggal na ito sa trabaho. Pero ayaw pa sana ni Shiro dahil wala pa siyang gaanong nalaman sa ito natamba. Nakita ni Ryoko ang pagkatakot sa mukha ng lalaki, kaso ay natatakot ang mga nakakasalubong niya dahil sa kanyang hindi may tago na mukha. At mas lalo siyang humalakhak pag-uwi at unang pagkakataon daw siyang nakaramdam ng saya. Habang naglalakad ang bida ay patuloy siyang sinusundan ni Shiro. Pero itinawag na pala ni Mamoru na sumusunod ito sa bida. Kaya pagliko ng investigador ay nagulat siya nang biglang mahuli ni Shinichi. Isinakay nila ito sa sasakyan na minamaneho ni Mamoru na naging pangit ang mukha. Nagpunta sila sa isang lugar kung saan ikinuwento ng dalawa ang kani-kanilang mga kwento patungkol sa mga alien parasites. Sinabi ng bida na buhay niya ang nakataya dito kaya hiniling kay Shiro na manahimik. Pero sinabi nito na trabaho ng dalawa na sumuko sa mga tao para gawin silang test subjects, para maligtas ang sangkatauhan. Ngunit biglang lumabas ang dalawang parasite na sinabing papatayin na lang nila ang lalaki, pero pinigilan sila ni Shinichi. Kaya nakulong sa tusok ng dalawang parasite si Shiro na hindi makagalaw. Saka pinagbantaan siya ni Migi na papatayin ito kapag hindi na nahimik. Saka sinabi pa ni Migi na alam na nito kung sino ang client ng investigador.
na isa ring parasite na tulad nila, at ito ang mismong papatay kay Shiro kapag nagpatuloy siyang mag-imbestiga. Kalaunan ay pinuntahan ni Shinichi si Ryoko na dala-dala ang anak nito. Naging guro na naman ito sa isang paaralan. Nagkita sila sa rooftop kung saan hindi nagpupunta ang mga parasite. Sinabi ni Ryoko na nag-aaral pa lang siya kung paano mamuhay na kasama ng mga tao. Pero naalala ng bida na ganun din ang sinabi ni Hidia pero kabaliktaran ang ginawa nito. Biglang nagtanong si Ryoko kung kinain ba ng halimaw ang ina ng bida, kaya biglang naging emotional ang bida na hinawakan ng dibdib. Maglalaban sana sila pero sinabi ni Ryoko na isasangga ang baby kung may gulo. Tapos may dumating na mga tao kaya natigil sila. Tumakbo ang bida na puno ng galit. Bigla siyang tinawag ng isang manghuhula sa tabi. Nang makita nito ang palad ng bida ay nalaman niya ang butas sa puso ni Shinichi. At sinabing kausapin niya ang taong nagdulot nito at mawawala ang butas. Iniisip ni Shinichi ang alien na pumatay sa ina, saka napangiti at sinabing pinatay na niya ito. Kaya natakot ang manghuhula. Isang kasama ni Shiro ang may sinusundan na dalawang parasite. Sinundan niya ang isang parasite na si Miki na may kinuhang easy to pick na babae. Sinundan sila ng paparazzi hanggang sa parking lot ng isang gusali. At doon ay nagulat ang investigador nang makita ang patay na babae. Ngunit paglingon niya ay naroon na si Miki na nakita at hinuli siya. Kalaunan ay nagpatulong si Shiro kay Shinichi na tinuro ang gusali kung saan huling nagpunta ang kakilala. Kaya muling sinabi ni Migi na tumigil na dapat si Shiro. Walang nagawa ang bida kundi samahan si Shiro na pasukin ang gusali, at naamoy nito ang nangyari sa crime scene. Naramdaman ni Migi ang pagdating ng isang parasite na dala ang isang tao at sinabi sa bida. At ipinakita nga ang isang lalaki na may cheeks patungo doon. Sa parking lot ay pinatayo ng halimaw ang babae sa harap nito. Pero naramdaman niyang nasa likod ng poste ang kasamang parasite. Kakainin na sana nito ang babae, na kinukuhanan ni Shiro ng video, nang lumabas ang bida para pigilan sila. Sinabi ng bida sa babae na alien ang lalaki, kaya agad itong tumakbo. Ngunit mabilis lang siyang tinusok ng alien gamit ang matulis na ulo. Nagalit si Shinichi pero mas galit ang alien na inatake ang bida. Pero umilag-ilag siya. Naglaban ng talam ni Migi at talam ng kalaban. At kasabay nito na nakakakuha ng video si Shiro pero hindi niya makita ang nangyayari sa bilis. Sinabi ni Migi na magpatuloy sa pag-ilag ang bida. Sa kanya inatake ang kalaban na na-slice at natamba. Pero muling bumangon dahil motivated. Kaso ay tinapos na siya ni Migi sa paghiwa sa gitna. Sinabi ni Migi na ang lugar na iyon ang posibleng ginawa ng nanalong politikong parasite na si Takeshi kung saan nila dinadala ang mga pagkain. Kaya kailangan na nilang umalis agad para hindi mas lalong malagay sa panganib. Sa labas ay nagtanong ang bida kung magpapatuloy pa rin si Shiro sa pag-imbestiga. Saka sinabi ang pangalan ng isa pang investigador na pwede niyang lapitan. Kaya nanlaki ang mata ni Migi sa bida na malalagay sila sa panganib. At posible na madamay pa ang tatay ng bida. Kaya sinabi ni Shiro na hindi na siya magpapatuloy. Ibinigay din niya ang memory card kay Migi na agad itong pinagkakagat. Saka nagpaalam na si Shiro na sinabing mas nais niyang maging normal na tao para sa asawa at anak. Sa paghinga ay naiisip pa rin ng bida ang sinabi ni Shiro na hindi na siya normal na tao. Kaya sinabi niya kay Migi na patayin nila ng isa-isa ang mga alien. Ngunit depende daw kung tutulong si Migi. Kaya naisip ng bida na ililigtas niya ang mga tao at pipilitin si Migi na tulungan siya. Sa Parasite Council ay nagmeeting ang mga parasite at sinabi nilang kailangan nilang patayin si Shinichi. Hindi sana payag si Ryoko pero mas maraming pabor, kaya sinabi ng babae na ibalik sa kanya ang buong katawan ng bida para ma-dissect ito. Sa paaralan ay ibabalik na sana si Shinichi sa school, pero biglang kumapit si Migi na sinabihan ng bida na may 3 paparating para patayin siya. Kaya mabilis siyang tumakbo palayo at nagtago muna panandalian para magplano kasama ni Migi. Pero biglang inantok si Migi. Kaya sinabi nito sa bida na tumakbo muna. Kaya nagtaksi ang bida patungo sa isang lugar na fresh air. Akala niya kung nakatakas na siya, pero biglang bumaba sa taxi si Miki na masayahing parasite. Kaya naisip ng bida na hindi ito parasite. Ngunit nang sinabi ni Miki na narinig na siga daw ang bida ay agad na tumakbo si Shinichi. Napansin ng bida na mabagal ang pagtakbo ni Miki kaya nakatakbo siya palayo at nakisakay sa sasakyan ng isang matanda na may aso. Pagkaraan pa ng ilang oras ay bumaba na ang bida na inakalang ligtas na ulit siya. Pero may dumating ulit na truck na dinaanan siya. At mula dito ay tumalon si Miki na hindi pa gaanong control ang katawan na na-outbalance. Dahil dito ay ginising ni Shinichi si Migi, na agad nag-fight mode nang maramdaman ang kalaban. Sinabi ni Shinichi na hindi niya makita yung iba pang parasite.
Pero sinabi ni Miggy na nasa katawan ni Mickey yung tatlo. Saka inilabas ni Mickey ang dalawang halimaw na kamay na sinangga ni Miggy. Samantala sa ibang lugar ay may pinasabog na opisina ang dalawang parasite na Kasano at Hakowa. Sa kapag-uwi ni Shiro ay na-horror ito nang makita ang asawa at anak na kinain na ng halimaw. Samantala ay madaldal si Mickey na umaatake sa bida na sinabing mahihirapan siyang dalhin ito ng buo kay Ryoko. Dahil mas maraming blade si Mickey ay nahihirapan ang dalawang bida na labanan ito. Nasugatan si Shinichi kaya agad siyang tumakbo palayo doon at iniwan ang mabagal tumakbo na Mickey. Nagpahinga sila saglit at naisip ni Shinichi na sirain nila ang paa ni Mickey. Pero sumagot si Miggy na wala siyang maramdaman gaano na tao kay Mickey. May dumating na sasakyan, kung saan nakasabit ulit si Mickey na tumalon, at nauntog pa na nabali ang leeg pero inayos. Nagplano ang mga bida na tirahin nila ang mga paa ni Mickey. Kaya nang muli silang atakehin ni Mickey gamit ng dalawang kamay, ay pinuntahan ni Miggy ang paa ng kalaban na sinugat, at natawa pa ito. Papatayin sana si Shinichi pero hindi siya nasugat dahil nagtama ang dalawang sariling blade ni Mickey. Sinabi ni Miggy na parasite din ang paa ni Mickey. Saka sila nagpatuloy sa pagtakbo at nagpunta sila ng kagubatan. Ipinaliwanag ni Miggy na nagkakaroon ng problema ang parasite sa ulo na kontrolin ang dalawang kamay, kaya maging ang ulo ay hindi nagiging patalim para sana umatake. Sinabi ni Miggy na ang posibleng weakness ng kalaban ay ang leeg nito na kumokontrol sa katawan. Kaya ito ang titirahin nila. Kaya nagpailag-ilag si Shinichi na gumamit ng same pattern para mahilo si Mickey. At nang magkaroon ng pagkakataon ay mabilis silang tumakbo palapit at pinugot ng bida si Mickey. Ngunit biglang nagpunta sa ulo ang nasa kanang kamay na parasite. Saka tinawag si Mickey sa kamay na tumalon-talon pabalik. Doon napagtanto ni Miggy na 5 parasite ang kalaban nila na nakatira sa nag-iisang host. At nagulat sila nang maging si Goto ang kalaban. Sinabi ni Goto na sila lang ni Mickey ang nakakakontrol sa katawan. Pero siya ang mas bihasa. Nagpatalon-talon si Goto sa mga puno sa kamabilis na umatake mula sa itaas, at umilag ang bida. Saka din agad tumakbo para sa buhay. Muntikan na silang mahuli pero nagawa nilang makatakas sa mga puno at matakbuhan si Goto. Mabilis silang nagpunta ng kalsada at sumabit sa truck na dumaan. At pag-upo ng napagod na bida ay nagulat sila nang makitang sumusunod sa pagtakbo si Goto gamit ang parasite na mga paa. Naabutan sila sa truck kaya kinalaban ulit ito ni Miggy. Nakita ng truck driver ang kalaban kaya ito natakot. At habang paakyat ng truck si Goto ay nagpunta ng drive wheel si Miggy at inalag-alog ang sasakyan hanggang mabunggo si Goto ng isa pang delivery truck. Naitapon si Goto na nawalan ng malay. Pero dahil natatakot ang driver ng truck nila ay nagpatuloy ito sa pag-drive na iniwan ang collision scene. Naiinis ang dalawang tao na tinanong kung ayos lang si Goto. Bumangon ang halimaw na sinabing kailangan pa nito ng dagdag dugo. Kaya agad niyang kinagat ang ulo ng isang tao. Saka pinatay ang isa pa. Samantala ay nasa interrogation room si Shiro na hinihiling makausap si Hirama. Ngunit ibang detective ang humarap na sinabing alam ni Shiro ang patungkol sa mga parasite. Kaya napasigaw na lang ang kawawang lalaki. Nakarating ng isang bayan ang mga bida at nagugutom si Shinichi pero walang pera. Kaya inilabas ni Miggy ang ninakaw nitong pera ng truck driver. Kumain sila sa isang resto doon, at napanood nila sa news ang pagkamatay ng pamilya ni Shiro at pagkasunog ng opisina nito. Kaya agad tinawagan ng bida ang ama na sinabing umalis ng bahay, dahil patungo doon ang parehong klase ng halimaw na pumatay sa ina. At nang masiguro ng tatay na ligtas si Shinichi ay sinabi nitong aalis. Kinausap naman ni Hirama si Shiro patungkol sa mga parasite. At bago ito magsalita ay sinabi ni Shiro na kailangan ng tahimik na lugar kung saan siya makakapagsulat patungkol sa mga parasite. Sa panaginip ni Shinichi ay kinakausap siya ni Miggy sa kakaibang itsura nito, pero palagi daw nakakalimutan ng bida. Saka nagising ulit ang bida sa isang waiting shed. Sinabi naman ni Ryoko na mag-ingat ang mga kalahi niyang parasite at huwag maisi ang mga tao. Dahil may kakaibang ugali ang mga tao na kapag nagkaisa ay tigok silang lahat. Kaya sa isip ni Kasano ay nag-aalangan ito kung kasama nila ang babae. At nang wala na ang babae ay nais niyang patayin si Ryoko. Sa kwarto kung saan dinala ni Hirama si Shiro ay nakita nilang wala na ang lalaki. Pero naisulat nito sa notebook ang lahat ng mga kasangkot sa parasite project niya. At ipinakita si Shiro na naglalakad at nais patayin si Ryoko para mag-higanti. Nahanapan ni Shiro si Ryoko na nais niyang patayin. Pero nararamdaman ni Ryoko ang panganib sa paligid. Sa daan ay lumabas si Kasano at iba pa na nais siyang patayin. Pero ramdam ng babae ang intent to kill ng mga ito, kaya hinamon niya ang mga kalahi na maglaban na sila.
Sinabi ni Kasano na hindi daw alam ni Hirakawa at Goto ang balak nilang pagpatay kay Ryoko. Naunang umatake ang matanda na sinangga ni Ryoko, saka nagpunta ang babae sa isang sirang gusali. Sinabi ng matanda na mas malakas siya kahit one-on-one ang laban nila ni Ryoko. Naglaban ang kanilang mga tusok at nahati ng matanda ang tusok ni Ryoko. Ngunit pinasok ng tusok ng babae ang katawan ng matanda na nasasaktan. Saka napapatawa si Ryoko na muling tumakbo. Sa daan ay nagulat ang dalawang tao nang makita ang halimaw na Ryoko na tumatakbo at tumatawa na nahati ang mukha. Nilapitan nila ang parasite na ginawang buo ulit ang ulo. Kaya nakahinga ng maluwang ang dalawang extra. Pero biglang nagsalita ang nagiba ng mukha na Ryoko at pinakitang nahahati pa rin ang mukha nito. Kaya muling napahiga sa takot ang mga tao. Saka tumatawa si Ryoko na tumakbo paalis. Nakita siya ni Kasano na inisip na nasiraan na ng ulo ang isang dating pinakamagaling na parasite. Saka siya bumalik para tulungan ang mga kasama. Ngunit hindi niya alam na pinagmamasdan pa rin siya ni Ryoko. Samantala ay patuloy na naging parasite ang kalahati ni Ryoko sa naunang parasite. At pinagsasira nito ang matandang parasite na nabutas ang tiyan. Saka lumipat kay Hakowa na pinasok ang dibdib. Pagdating ni Kasano ay nakita nitong naging pangit na si Hakowa na kinokontrol ni Ryoko. Kaya inatake niya ito at naglaban silang dalawa. Pero si Ryoko ang kumokontrol kay Hakowa. Dahil patuloy sa paglapit si Hakowa ay pinagpuputol ni Kasano ang katawan nito at maging ang leeg kaya tigok ang mga kasama. Hinamon pa ni Kasano si Ryoko na lumabas. At lumabas nga sa likod si Ryoko na pinaghahati ang hindi nakalaban na Kasano. Nahulog ang ulo nito na binalak pang lumaban pero itinapon lang ng babae. Lumabas ang kalahati ni Ryoko sa katawan ni Hakowa at nag-combine sila. Saka iniwan na ang natunaw at namatay na Kasano dahil walang host. Ngunit pagbalik ni Ryoko sa bahay ay nakita niyang wala na ang baby nito at may sulat na nakalagay. Nagpunta ng bahay ni Shinichi si Ryoko at tinawagan ng bida gamit ang sariling landline. Sinabi nitong may ibibigay sa kanya dahil half-half ang bida na pwede niyang pagkatiwalaan. Saka nakita nito sa PC ang pagmamahal ng ina ni Shinichi sa kanya. At naalala ang pinatay niyang ina ni Ryoko. Nakita ni Satomi na lumabas ng bahay ni Shinichi si Ryoko gamit ang ibang itsura. Kaya nagtanong si Satomi kung nasaan ang lalaki. Sumagot si Ryoko na ayos lang si Shinichi at babalik din ito. Saka din umalis si Ryoko. Pinuntahan ni Ryoko si Shiro na dala-dala ang sanggol at sinabi ng lalaki na nagtaka siya kung bakit naroon ang babae. Hindi naniniwala si Shiro na may puso ang mga alien na tulad niya. Ngunit naroon din pala si Shinichi kaya naramdaman ni Migi ang kakaibang wavelength ng signal ni Ryoko. Kakaibang emosyon daw ito. Kunwari binuhat ni Shiro ang baby para ibato sa mataas na view deck. Pero mabilis na siyang tinusok ni Ryoko sa likod at agad na kinuha ang baby mula kay Shiro. Nagulat si Shiro dahil may pagmamahal si Ryoko sa sanggol, saka din ito nahulog sa baba. Dumating naman ang grupo ni Hirama na agad nakita si Shiro nang marinig ang sigaw ng isang babae. Nagtanong si Hirama kung nasaan ang mga halimaw. Kaya sumagot si Shiro na hawak ni Ryoko ang isang sanggol na nabahira ng dugo niya ang damit nito. Kaya agad nagkalat ang mga agents para hanapin ang halimaw. Pinipilit pang pakantahin ni Hirama ang namamatay na tao kung sino ang kaibigan nito, ngunit namatay na si Shiro. Kalaunan pa ay nagpakita si Ryoko kay Shinichi na sinadyang hinintay siya. Galit si Shinichi na gusto sana ng laban, pero inawat siya ni Migi. Saka sinabi ni Ryoko na napag-aralan na niyang pwede silang mabuhay ng payapa. Saka sinabihang huwag na huwag nilang lalabanan si Goto dahil napakalakas nito kumpara sa kanila. Agad na dumating sina Himara at ng mga tao nito. At napagtanto ng pulis na ang babae ay si Ryoko na killer ni Shiro. At ang isa pa ay ang nakita na nitong bata. Sinabi ng pulis kay Shinichi na sabihin nito ang pangalan niya na sinabi naman ng bida. Kaya nasabi ni Himara sa mga tao na tao ang bata. Inilabas nila ang mga pistol at tinutukan si Ryoko na kunwari nagmamakaawa. Ngunit hindi naniniwala si Hirama na binaril ang ulo ni Ryoko. Napatigil sila nang makitang natama ng ulo ni Ryoko pero hindi namatay. Saka inutusan pa ni Himara ang mga kasama na pagbabarilin ang alien. Pinagbabaril ng mga pulis si Ryoko habang sumisigaw si Shinichi na sinabing tao ang baby. Hindi lumaban si Ryoko, kundi ay pinoprotektahan nito ang sanggol gamit ang katawan. Narinig naman ni Satomi ang mga putok ng baril na nasa malapit lang. At tatakbo sana ito palayo nang bigla niyang makita ang multo ng nanay ni Shinichi. Kaya siya bumalik. Patuloy naman sa pagbaril ang mga pulis kay Ryoko na unti-unting naglalakad patungo sa bida. Nais sana nitong ibigay ang sanggol, pero sinabi ni Migi na baka trick lang ito ni Ryoko.
Pero biglang naging mukha ng ina ni Shinichi si Ryoko, at sinabi nitong napag-aralan at naintindihan na niya ang mga tao. Kaya inawat ni Hirama ang mga kapwa pulis sa pagbaril. Sinabi ni Ryoko na hindi niya ginawa ng masama ang sanggol na alam niyang inosente. At inutusan ang bida na alagaan ito. Kinuha ni Shinichi ang baby, at nagpasalamat ang babae, kaya nagtaka si Migi. At saka din namatay si Ryoko. Nagtaka si Migi dahil alam niyang madali lang mapapatay ni Ryoko ang mga pulis kung ninais nito. Dahil nakita ni Shinichi ang mukha ng ina, ay bigla siyang napaluha, at naalala ang sinabi ng manghuhula na magsasara ang butas ng puso niya kapag muling makausap ang gumawa nito. Nakarating din si Satomi na agad tinawag ang bida, at nakita niya na lang ang bida na umiiyak ulit at alam niyang ayos na ito. Kalaunan na itinawag si Shinichi para sa isang test, para malaman kung isa siyang alien. Saka kinuha ng mga pulis ang maniacs at rapist na si Yurigami. Kinulong nila ito sa isang bulletproof na kwarto para tignan ng ilang mga tao sa labas kung mga halimaw sila. Kaya biglang natakot ang convict na ayaw makakita ng mga halimaw na ganun, pero walang magawa. Ipinakita ang unang lalaki na sinabi ni Yurigami na hindi parasite. Pero nang may magandang babae na ipinakita kay Yurigami, ay sinabi nitong naramdaman niya ang sakit ng mga preso. Kaya agad niyang hinawakan si Junjun at minasahe, kaya nagulat ang babae at inawat din siya. Nang si Shinichi na ang kaharap ni Yurigami ay biglang nagseryoso si Yurigami na naging matulis ang paningin nito sa bida. Kaya maging ang mga pulis ay napatigil sa pag-observe. Ipinakita ang pag-iisip ni Yurigami na manyak. Hindi niya alam kung paano nalalaman kung isang halimaw ang tao, pero dahil marami na siyang na-rape at napatay na mga babae. At napag-aralan ng katawan ng mga ito, ay alam niya kung tao o hindi ang kaharap. Minsan ay sinundan niya ang isang lalaki na nagdala ng babae sa isang parking lot. At naabutan niya ang bangkay ng babae na kinatay. Pero may dumating na pulis na pinagkamalan siyang gumawa kaya siya nahuli. Sinabi ni Yurigami na parang sa isang split second ay may nakita siyang hindi tao sa mata ng bida. Dahil dito ay hindi na muna pinauwi sina Shinichi at tatay nito at pinatuloy sa isang hotel. Nang mag-isa na lang ni Shinichi na nakahiga sa kama ay hindi pa rin niya makalimutan si Yurigami na tingin niya ay killer. Nagmeeting sina Hirama at mga pulis na kasama nito na nakatoka sa paglaban sa mga alien parasite. Sinabi ni Hirama na subukan nilang dalhin si Yurigami bilang extra pang detect sa mga halimaw. Pero walang tiwala si Yamagishi sa mga kriminal. Kalaunan ay dinala ni Hirama si Shinichi sa mga pulis at kinausap nila si Yamagishi. Nagtanong ang sigang pulis kung paano nila mapapatay ang mga parasite. At naalala ng bida ang usapan nila ni Migi kung saan sinabi ng parasite na pwede silang gumamit ng apoy pangpatay sa mga kalaban. At sinabi ito ni Shinichi sa pulis na napatawa. Sa araw ng operation ay nagpunta ang maraming pulis sa opisina ni Takeshi. Pumasok sila samantalang nanonood ang mga boss sa isang surveillance van. Sa kagamit ang telecom ay inutusan nila ang mga tao na magtipon para lumabas dahil isa umanong terorista ang nagpunta doon at may dalang baril. Ngunit gawa lang nila ito para mapalabas sa lungga ang mga parasite. Kasama ding pinag-evacuate si Takeshi at mga katulad nitong halimaw na tinipon. Dahil hindi makita ni Yurigami kung sino ang halimaw, ay pinatayo nila ito at si Shinichi ang pinaupo. Ngunit maging ang bida ay hindi makita kung sino ang parasite. Naalala niya ang mayor na si Takeshi, pero hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Sinabi ng mga pulis na tig-7 ang pwedeng lumabas ng sabay. At ang mayor sana ang pauunahin nila pero sinabi nitong mauna muna ang mga bata at matatanda. Kaya ginamit na lang ng mga pulis ang scanner na nakikita ang human DNA. Sa ikatlong batch ng mga lumabas ay nakita nila ang isang babae na walang ulo. Kaya mabilis na nag-assemble ang mga pulis at na-isolate ang parasite. Saka ito binaril sa dibdib. Lalaban pa sana ito na naging halimaw. Pero nanghina at namatay dahil patay ang host. At naramdaman din ito ni Migi na sinabi kay Shinichi. Para maitago ang operation ay agad na isinako nila ang namatay na halimaw. Saka inabante ang mga bus para maitago ang bakas ng dugo. Kaya nagdahilan ang mga pulis na sinabing nag-aalboruto kasi yung gunman kaya nagpaputok. Natunugan ng mga parasite ang balak ng mga pulis sa kanila. Kaya nagdahilan sina Takeshi at mga kasama nitong parasite na puntahan ang iba pang mga tao na nasa itaas na hindi narinig ang kanilang announcement. Pero tinutukan sila ng mga pulis na sinabing bumalik sa pila. Pinapasok naman nila si Yurigami na hiningi na matanggal ang pusas. At nang makita nito ang mga nakatayong tao ay sinabi sa mga pulis na alien sila. Tumakbo ang isang lalaki na agad binaril ng isang pulis kaya namatay. Pero sinabi ng manyak na tao ito sa kakinantsawan ang pulis. Ngunit tinuro niya ang natirang dalawa na nakatayo. Pero isang pulis ang napatay agad.
bago na barilang halimaw na naitapon at namatay sa harap ng kapwa halimaw. Nasira ang detection machine ng mga pulis dahil nataman ng bala na sinabi ng isang doktor. Naging halimaw naman ang babaeng naroon, pero maging siya ay naitapon kalaunan dahil binaril din sa dibdib ng shotgun. Dahil dito ay nagkagulo sa loob ng gusali, at isang tao ang tinapon ng isang halimaw sa isang pulis. Kaya ito binaril ng isa pa pero may taong nasaktan. Saka nag-alisan na rin ang iba pang mga parasite na naroon na hindi nakinig sa utos ng isa pang pulis. Pero pinatay nila ang halimaw na naghahamok sa mga tao. Pumasok si Yamagishi na nagpaputok ng baril. Sinabi nitong magsidapa ang mga tao at huwag tatayo. Pero isang lalaki ang matigas ang ulo na tumayo kaya binaril ito at tigok. Saka sinabi ni Yamagishi na kung tao ang mga nakikinig ay sundin ang kanilang utos. Tinawag ni Yamagishi ang mga kasamang pulis para maglibot pa sa gusali. At kasama din daw nila si Uragami. Sa hallway ay isang halimaw ang binalak tumakas na dinala ang isang tao para human shield, pero pinagbabaril ang mga ito. Namatay ang tao at namatay din ang halimaw. Nagtanong si Goto kay Takeshi kung bakit hindi nito iniisip tumakbo. Kaya sumagot ang mayor parasite na late na daw para tumakbo pa siya. Sinabi naman ni Goto sa sarili na sa wakas ay magagawa na niya ang lahat ng nais ng kamanyakan. Sinabi ni Yamagishi na maghiwalay sila ng mga kasama, at ipinasama sa iba ang kasamang manyak na Uragami. Napag-aaralan na daw nitong makita ang pagkakaiba ng tao at parasite. Saka ito umalis. Nagpatuloy sila sa pag-iikot ng gusali at nakita nila ang ilan pang mga namatay na parasite na pinatay ng isa pang grupo ng mga pulis. Saka may binuksan at pinasok silang kwarto at nahuli ang isang lalaki at babae na naglalaro ng masarap. Pero sinabi ni Uragami na tao ang mga ito kaya pinagalitan sila. May nakita namang lalaki ang grupo ni Yamagishi na masayang nakita sila. Pero sinabi ng leader na barilin ito na kanilang ginawa. At nakita nilang halimaw nga ito. Nagtanong ang sundalo kung paano nalaman ng leader, pero sinabi ng leader na dahil hindi daw ito nagpunta ng first floor. Ipinakita na ang misyon ng mga sundalo ay para patayin ang mga parasite at hindi para magligtas ng tao. Kaya madami silang napatay na mga parasites. May nakitang lalaki sina Uragami na kanyang sinabing barilin nila. Natama ng kamay nito na parang balewala lang, kaya napabuntong hininga si Uragami. Sa kanila sinundan ang tumakbong parasite at pinagbabaril ito hanggang sa malanta na namatay. Nakita ng mga pulis si Goto kaya nagtanong sila kung babarilin nila ito. Sinabi ng manyak na barilin na nila lahat dahil sawa na siya. Pero nang maramdaman niya si Goto ay biglang napasigaw na parang bakla si Uragami at agad tumakbo. Nahinabol ng pulis na escort nito. Nang maabutan siya ng pulis ay sinabi ng nagpapanik na Uragami na hindi tao si Goto. Hindi agad binaril ng mga pulis si Goto na sinundan pa nila sa isang malawak na kwarto. Tumayo sa gitna ang alien at sinabing barilin na siya na pinagbabaril ng mga pulis gamit ang shotgun. Pero kahit maraming butas sa katawan ni Goto ay hindi pa rin ito bumagsak. Saka ibinalik nito ang ilang mga bulitas na tumama sa isang pulis na namatay. Dinala ni Goto ang lahat ng bala sa kamay nito sala buong lakas na ibinalik sa mga pulis at bagsak silang lahat. May nabuhay pa na nabaril ang ulo ni Goto, pero kinuha lang ng halimaw ang baril saka sinabing mamamatay din ang pulis. Samantala ay pinuntahan ng iba pang mga pulis si Takeshi na binati pa sila. Nakatayo ito sa gitna na nag-speech pa na silang mga parasite daw ang pag-asa ng mundo para maligtas sila sa corruption. Pero lumapit ang mga pulis na tinutukan siya ng baril. At nang hindi na makatiis sa speech ni Takeshi ay binaril na nila ito. Kaya bagsak ang politician na namatay. Nagtaka ang pulis na hindi nagbago ang mukha ni Takeshi, at nang hawakan niya ito sa leeg ay nalaman nilang tao lang ito. Biglang dumating mula sa binasag na bintana si Goto. Naghubad ito ng damit at siya naman ang lumapit sa mga pulis. Samantala ay nakita ni Uragami at kasama nito ang mga namatay na pulis kaya natakot ito. At sinabi ni Uragami na kagagawan ito ni Goto. Pero nagulat na lang ang detective nang pinagbabaril siya ni Uragami. Lalaban pa sana siya pero tinuluyan na siya ng killer. At sinabing sasamantalahin niya ang pagkakataon na tumakas kapag magwala si Goto. Sinabi naman ni Migi na umalis na sila ni Shinichi dahil tapos na ang trabaho nila doon. At panalo na ang mga tao. Samantala ay nagbago ang anyo ni Goto na dumami ang mata at lumabas ang mga ngipin. Saka habang naglalakad sina Yamagishi para puntahan ang iba pang mga kasama, ay nakasalubong nila si Goto na dumami ang mata kaya nila pinaputukan. Ngunit napakabilis na ginawa niyang tae ang mga pulis. Pumasok ito sa isang kwarto at inilabas ang maraming mga tusok, at nang pinaputukan siya ng dalawang pulis ay bigla niyang tinusok ang mga ito sa likod at binuhat para gawing shield.
Nagmakaawa ang isang pulis na huwag paputukan, pero pinagbabaril pa rin ng mga pulis si Goto na isinangga ang mga tao. Napa-atres sina Yamagishi na nagpaputok pa ng 2 beses na grenade launcher. Saka sinabi sa mga tao na magpunta sila ng rooftop dahil wala silang laban kay Goto sa indoor combat. Mabilis silang umakyat sa hagdan at paglabas niya sa pinto ay inutusan ang mga tao na maghanda ng depensa. Pero nagulat siya dahil si Goto ang lumabas na nagsabing patay na ang mga tao ng captain. Napagtanto ni Yamagishi na kakaiba ang katawan ni Goto dahil protektado ito ng armor. Na sinabi ni Goto na totoong protektado siya ng special armor pero ipinakita ang sugat na nataman pa rin ito ng bala. Pinagbabaril siya ni Yamagishi, pero gumawa ng kalasag ang kalaban na nade-deflect daw ang bala. Nagpaputok ng pasabog si Yamagishi na napangiti. Ngunit nakita niyang parang Spider-Man na Captain America si Goto na kumapit sa pader. Saka inatake ng kalaban ang pulis na naitapon. At madali lang tinalo ni Goto si Yamagishi. Naalala ni Yamagishi ang sabi ni Shinichi na flamethrower sana ang ginamit niya. Pero huli na ang lahat, at nakita na lang ng mga pulis sa labas ang nahulog na ulo ni Yamagishi. Naroon rin si Shinichi na aalis na sana, nang biglang tumalon si Goto sa tabi niya. Napansin siya ni Goto na sinabing kailangan din siyang patayin kapag may koneksyon sa pag-atake ng mga pulis. Lalapitan sana siya ni Goto pero biglang binaril ni Hirama ang dibdib ng Parasite. Sinabi ng Parasite na sharpshooter si Hirama kung sakali. Saka sinabi nitong pagod na siya at ayaw nang makipaglaban dahil madami pa ang mga pulis. Saka ito biglang tumalon sa ituktok ng isa pang gusali. Aalis na sana ang bida pero pinigilan siya ni Hirama na sinabing alam nitong may tinatago ang bida. Saka nabangungot si Shinichi nang makita ang ulo nito na naitapon sa halaman. Sinabi ni Migi na pakiramdam niya ay hahanapin sila ni Goto. Kaya naguguluhan si Shinichi. Sinabi ni Migi na magpatulong sila sa military, pero ayaw ng bida dahil maraming mamamatay. Habang naglalakad siya ay napansin niyang nakatulog si Migi. Kaya nagka-nervous breakdown ang bida at tingin niya sa lahat ng makasalubong ay si Goto. Kaya siya tumakbo. May nabangga siyang lalaki na sinabihan siyang humingi ng tawad, na kanya namang ginawa na yumuko pa. Pero inapakan ng ulo ni Shinichi, na feeling niya ay paa ni Goto kaya instant suntok siya sa mga bully, at knockdown ang mga ito. Nakita niya sa daan si Satomi na kanyang niyakap dahil sa takot. Pero nasaktan ng babae kaya itinulak niya ang bida. At napatakbo na lang palayo ang tutoy. Pero kinagabihan sa park ay pinuntahan siya ng babae, at muling nag-usap. Dahil wala ang mga magulang ay nagpunta sila sa bahay ng babae. Saka sila naglaro ng Tekken at ML. At dahil nasarapan ay naisip ng bida na dapat siyang mabuhay. Kinabukasan ay naramdaman ni Migi ang pagdating ng kalaban, kaya nagnakaw sila ng sasakyan para gawing armas. Habang nagmamaneho ng sasakyan si Goto ay nakita niyang may nahulog na sasakyan at naaksidente ang Parasite. Pero nakita ng mga bida na buhay pa rin ito. Kaya pinatakbo siya ni Migi. Sa daan ay pinatigil siya ni Migi at pinakalma. Saka itinuro ang gagawin nila ni Shinichi. Pagdating ni Goto ay naramdaman nito si Migi. Pero humiwalay pala si Migi sa katawan ni Shinichi para hindi ito agad patayin ni Goto. Mabilis na umatake si Goto sa nagtatagong Migi at na-chop-chop nito ang mga puno. Pero hindi mahanapan ni Goto si Shinichi na target nito. Plano ni Migi na tabasin nila ang ulo ni Goto dahil ito ang kumokontrol sa buong katawan. Kapag nagawa nila ito ay mabibigyan sila ng pagkakataon na sirain ang host. Nang mapansin ni Migi na nanghihina na siya dahil malayo sa host, ay pinasigaw niya ang isa pang katawan na kaboses ni Shinichi. Kaya naistorbo si Goto na hinanap ang sumigaw. Sinamantala ito ni Shinichi na patamaan ng matulis na nag-aapoy na kahoy ang paa ni Goto. Kaya nawalan siya ng kontrol nang mag-react ang Parasite na paa. Kaya nagawa ni Migi na maputol ang ulo ni Goto. Ngunit hindi sapat ang pagkakaputol ng ulo ni Goto. Kaya nakabawi ito at nahuli si Migi. Lalapit sana si Shinichi pero pinatigil siya ni Migi at sinabing bumagsak ang plano nila. Nasaktan ni Goto ang mukha ni Shinichi kaya pinutol ni Migi ang paa ng kalaban. Saka inutusan si Shinichi na tumakbo na para hindi sila mamatay pareho. Kaya walang nagawa ang bida kundi ang tumakbo samantalang nanghina si Migi na masaya daw sa memorya nila ni Shinichi. Nahulog si Shinichi na naanod ng tubig pero nakaligtas, kaso ay wala na siyang kamay kaya naiyak. Kumatok ng isang bahay si Shinichi at nang makita ng matanda ang sugat niya ay pinapasok siya. At sa loob ay nilunasan nito ang kanyang sugat. Saka pinakain ng bida at inaya na matulog na rin doon. Saka nagpasama ang matanda sa pagmarket na humawak pa sa kamay niya. At nakita nila ang mga basura na galing sa city na tinatapon doon.
Sa tuwing magpapalam si Shinichi ay sinasabi ng matanda na manatili muna siya. At sa pagdaan ng mga araw ay nanatili siya sa bahay ng matanda habang iniisip ang nawalang si Migi. Minsan ay nanaginip si Shinichi at napunta sa tambayan nila ni Migi. At doon ay nakita niya ang kakarampot na kamukha ni Migi. Naalala ng bida ang pangalan ng kaibigan na nasabi sa paggising nito. Saka nakita ang mata ng parasite sa kanyang naputol na kamay. May isang tao na tumakbo dahil may kinatakutan. At isang umaga ay kinatok ng mga tao ang matanda na pinagkamalan si Shinichi na isang killer. Pero nang tignan siya ng nakaligtas na tao ay sinabing hindi tao ang killer. Dahil malaki ito at maraming mga kamay at mas maraming mata. Kaya naisip ni Shinichi si Goto. Pinuntahan ng mga tao ang crime scene at nakita nila ang karne ng tao. Nakatanggap ng tawag ang lola na sinabi kay Shinichi na hahanapin nila ang killer gamit ng hunting rifle. Pero sinabi ni Shinichi na hindi ito mamamatay gamit lang ang rifle. Ipinagtapat niya sa matanda na siya ang hinahabol ng halimaw. At tumatakbo siya para mabuhay. Pero hindi na daw niya maatim na may mamatay pa dahil lang sa kanya kaya kailangan niyang magsakripisyo para sa iba. Kaya nagalit ang matanda na sinabing isa lang siyang spoiled brat. Pero nakapagdesisyon na si Shinichi na lalabanan si Goto. Kaya pinalakas siya ng matanda na ipinaalala ang mga mahal sa buhay at huwag kalimutang maging tao. Nagpasalamat si Shinichi sa matanda, saka kinuha ang isang tibak para gawing armas. Saka mabilis na umalis para hanapin si Goto. Habang naglalakad ay nasabi ni Shinichi na pagod na siya sa katatakbo, at parang hinihila siya patungo sa kinaroroonan ng kalaban. Saka bigla niyang napansin na naging matalas ang pakiramdam niya. Kaya nakita niya si Goto na natutulog. Nilapitan niya ito at nagpunta sa likod para sana tagpasin ang ulo. Pero nagising si Goto na nakasangga at muntik pa siyang masaktan. Nakapagtago siya at hindi siya mahanapan ni Goto, kaya kung saan-saan ang tinitira nito. Hindi daw nakakaramdam ng takot ang bida na sinubukang magpatulong kay Migi. Nakakita siya ng sanga ng kahoy na kanyang kinuha at pinatalas gamit ang ngipin. Narinig siya ni Goto na unti-unting lumapit. Nasa isang puno si Shinichi na tumalon para saksakin si Goto pero nahagip ng halimaw ang tusok sa katinapon si Shinichi. Sinubukang tawagin ni Shinichi si Migi, pero sinabi ni Goto na pinatay na niya ito. Dahil sa inis ay sinuntok ni Shinichi si Goto sa dibdib. Pero walang epekto. Kaya napatanong ang kalaban kung bakit gumagamit ng kamao si Shinichi na walang epekto sa kanya. Saka siya gumawa ng kamao at sinuntok ang bida na naitapon sa malayo. Nakita ni Migi na nasa basurahan siya. Naalala niya ang sinabi ni Ryoko na malakas daw si Goto pero mahina din. At naalala niya si Satomi na nagpalakas ng kanyang loob. Naalala niya rin ang mapagod si Goto at may tama sa tagiliran kaya naisip niyang ito ang kahinaan ni Goto. Kaya paglapit ni Goto ay mabilis niyang pinulot ang isang bakal, at natimingan ang pagsaksak sa tagiliran nito saka ibinaon pa ang bakal. Kaya nasaktan si Goto samantalang naitapon si Shinichi na tumakbo. Nagtatago siya sa isang puno. Nang bigla itong pagputol-putulin ni Goto. Sa kagalit itong lumapit na itinaas ang blade para tagpasin ang bida. Pero pag-atake ng halimaw ay biglang nag-activate si Migi na nasa katawan ng bida at sinangga ang nasaktan na kamay na parasite. Lumabas ang buhay pa na Migi na sinangga pa ang pag-atake ni Goto. Saka nagsabing natatakot daw ang mga parasites na kinokontrol ni Goto dahil may nangyari sa katawan nito. Kaya hindi makontrol ni Goto ang katawan na nais tumakas. Nasaktan pala ang mga ito dahil sa itinusok ng bida na maruming bakal sa kanilang katawan kaya nagkakaroon ng parasite sa katawan ng parasite. Pinipilit ni Goto na kontrolin ang iba at galit na itong aatake sa bida nang sumabog ang parte ng likod niya. Saka sinabayan ni Migi ang pag-atake ng kalaban na mabilis niyang pinutol ang leeg. At dahil dito ay nawasak ang katawan ng kalaban. Sinabi ni Shinichi na namiss nito si Migi nang mawala. Nagpunta sila ng kinaroroonan ng pinagkunan ni Migi ng bakal na sinaksak kay Goto at nagkaroon ng idea si Migi kung anong kemikal ang naroon. Naramdaman ni Migi ang pagpipilit ni Goto na muling mabuo. Kaya bumalik sila at nakita ang nagpupumilit mabuo na Goto. Papatayin sana ito ni Migi pero sinabi niyang si Shinichi ang baalang magdesisyon. Nag-iisip ang bida kung hahayaan na lang ang kalaban na muling makasurvive. Pero naisip niyang kailangan niyang protektahan ang mga mahal sa buhay. At tinuluyan si Goto. Dahil sa pagkatalo ng mga parasite ay naglaylo ang mga ito, at ang ilan ay kumakain na ng pagkain ng tao. Nang matutulog si Shinichi ay lumabas si Migi na parang may nais sabihin. Pero natulog ang bida kaya sa panaginip na lang sila nag-usap. Sinabi ni Migi na matutulog siya at hindi niya alam kung magkikita pa silang muli ng bida. Ayaw daw ni Shinichi na umalis ang parasite, pero sinabi ng parasite na may pupuntahan nitong iba.
At kung sakali mang may parasite na makalaban ang bida ay alam ni Miggy na ayos lang siya. Saka ito naglakad patungo sa liwanag, at nagising ang bida. Sinabi niyang hindi niya makakalimutan si Miggy. Paglipas ng ilang panahon ay lumaki at naging college na ang bida. At patuloy pa rin sila sa pag-date ni Satomi. Sinubukan niyang tawagan si Mamoru para kamustahin at kasama pa rin nito ang sariling uod. Kaya nagtaka ang bida kung bakit biglang naglaho si Miggy. Masaya sila ni Satomi, pero hindi nila napansin ang isang manyak sa malapit. Sinundan sila ng manyak sa kanilang paglalakad, pero nakita siya ng bida. Kaya naalala niya si Uragami. Sa isa pang kalye ay nakita niya ulit ang manyak na sinadyang magpakita at umalis. Dahil tanga ay sinundan ng bida ang manyak na lumusot sa makipot na pasilyo. Pero narinig na lang niya ang sigaw ni Satomi na hinihila ng rapist. Dinala ni Uragami si Satomi papasok sa isang gusali at sumakay ng elevator. Nagpunta sila ng rooftop kung saan may naglalampungan na umalis. Ngunit napansin ng lalaki ang kutsilyo ni Uragami kaya siya nakialam. Ngunit nalaslas ang leeg ng lalaki na namatay. Agad na tinulak ni Uragami si Satomi sa isa pang babae, at mabilis ding nilaslas ang leeg nito. Saka sinabing sa kanya papatayin si Satomi kapag tapos na niyang makausap si Shinichi. Pagdating ni Shinichi ay nakita ng bida ang namatay na babae. At lumabas si Uragami na hostage si Satomi. Nagtanong ang bida kung anong gusto ni Uragami, kaya nag-isip ito. At biglang napaisip na siya ang maituturing na monster ng mga tao, kaya hindi na nila kailangan pa ang mga parasite. Saka sinabi ng manyak na alam niyang half tao at half monster si Shinichi. At baka may butas daw ang katawan ni Shinichi kaya napahawak siya sa dibdib. Kaya hindi na makapalusot ang bida na aamin na sana. Pero sinabi ng babae na tao si Shinichi. At si Uragami ang mukha lamang tao, pero siya ang monster. Sinabi ni Satomi na umalis na ang bida at tumawag ng pulis. Kaya nasabi ni Uragami na mag-enjoy siya sa kakaslice sa parte ng babae. Ma-slice na sana ang leeg ni Satomi, kaya mabilis na sumugod si Shinichi. Isinangga ni Shinichi ang kaliwang kamay na natusok, saka sinuntok ng malakas ang panga ni Uragami. Pero hindi niya nasalo si Satomi na nahulog. Kaya napaiyak ang bida na nanlumo. Biglang nagsalita si Miggy na sinabing pagod na siya sa kakahawak at ipinasa ito kay Shinichi. Kaya naramdaman ng bida na hawak niya si Satomi na mabilis hinila. Nagpasalamat ang bida dahil naroon pa rin si Miggy. Saka nagyakapan sila ni Satomi. At nakita nila ang pagdating ng mga taong nakita ang crime scene. At natapos ang series. Ibig sabihin sa huli na nagpaubaya si Miggy, ay tao pa rin ang magdedesisyon kung anong gagawin niya, may parasite man o hindi. Ang tao pa rin ang boss ng kanyang katawan kung gagamitin niya ito sa mabuti o masama. Kaya ikaw din ang pipili kung ilalike mo itong video na ito bilang pagtulong sa aming channel.